Kung katulong ka lang, tumayo ka kung saan ka nararapat. Sigaw ni Cassandra habang tinutulak si Leia sa harap ng mga bisita. Tumawa pa siya ng malakas. Kahit anong gawin mo, mukha ka pa ring hamak na alila. Hindi ka bagay dito. Sumabay si Violet. Mama, baka akala niya sosyal siya. Tingnan mo yung sapatos niya oh, parang sa basurahan. Nanginginig si Leia pero hindi umimik. Hindi nila alam. Bawat salita nila ay may pinapasok niya sa ebidensyang matagal niya nang binubuo. Pero bago pa siya makagalaw, biglang bumukas ang pinto. Leia? Isang pamilyar na boses. Nanigas ang stepmom ni Leia nang makita kung sino ito. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Isang malamig at maaliwalas na umaga ang sumalubong kay Luna Villarosa. 22 anyos. Paglabas niya sa arrivals gate ng NAIA. 3 taon siyang nanirahan sa London para sa business studies at internship sa isang luxury design firm. Pero kahit gaanong kahaba o kagara ang naging buhay niyang abroad, iba pa rin ang pakaramdam ng pag-uwi, lalo na sa Pilipinas, kung saan ang bawat amoy ng kape, bawat ingay ng taxi horns, at bawat "Ma'am, need taxi?" ay parang announcement na, "Welcome home, Luna." Habang nakasabit sa balikat niya ang designer bag na bigay pa ng ama, hindi mawala sa isip niya ang huling tawag nito, 2 linggo bago siya umuwi. "Anak, kailangan ka dito. May magandang balita ako." Pero sa tono ng tatay niya, hindi siya sigurado kung excited ba ito o kung kinakabahan. Pagdating ni Luna sa asyenda, sinalubong siya ng malalaking gate at pamilyar na amoy, mga sampagita na palaging inaayos sa mga hardinero tuwing may espesyal na okasyon. Hindi man madaling aminin pero namiss niya ang lugar, lalo na si Don Mateo. Ang ama niyang mabait pero sobrang protektibo. "Anak!" Sigaw ni Mateo pagkalabas ito sa pintuan. Agad siyang niyakap ng tatay niya. At ramdam ni Luna na parang mas payat ito. Mas maputla, parang may dinadalang bigat. "Tay, okay lang po ba kayo?" Tanong niya agad. "Oo naman, masaya lang ako dahil heto ka na." Sagot ng ama, pero may kakaibang ngiting pilit. Habang kumakain sila ng lunch sa malaking dining hall, doon unang binanggit ni Mateo ang bagay na gumugulo sa loob ni Luna. "May ipapakilala ako sa iyo mamaya anak ha, mahalaga siya sa buhay ko ngayon." Nagtama ang mga mata nila. Kabado ang ama. Curious si Luna. At pagdating ng hapon, dumating ang babae. Pumasok si Cassandra Vera. Suot ang pastel pink dress at may bitbit na bouquet ng white roses. Malapad ang ngiti, maganda, maamo, pero sa likod ng magandang imahe may pakaramdam si Luna na parang may kulang, may mali. May tunog na too good to be true. "Luna, finally we met. Ang dami kong naririnig tungkol sa iyo," sabi ni Cassandra sabay yakap. Pero yung tipong hindi talaga humahawak, hindi ramdam, parang hangin. Nginitian ni Luna ang babae, pero ang utak niya ay alerto. 3 months lang silang nagkakalala. 3 months at engaged na. Sophisticated, classy, soft-spoken. Pero masyadong perfect, masyadong mabilis, masyadong penlano. Habang nagtsatsaa sila, napansin ni Luna na sobrang clingy ni Cassandra kay Mateo. Hawak sa braso, yakap sa balikat. Kahit simpleng kwento ay may kasamang halik sa pisngi. Ramdam ni Luna ang discomfort ng ama kahit pilit itong nakangiti. At nang muntik mahulog ang teaspoon ni Cassandra, bigla itong nasabi, "Oops, sorry. Hindi ako sanay sa mga ganitong mamahalang gamit. Sa mansyon ng ex-husband ko kasi." "Ay, sorry. Nasabi ko tuloy." Tumango lamang si Luna, pero sa loob-loob niya, ex-husband? Ibang klase. Hindi na nagsalita si Mateo tungkol doon. Hindi rin nagtanong si Luna. Pero may arkahan niya iyon sa isip.
Kinagabihan tumambay silang mag-ama sa veranda. Tahimik ang hangin, mabagal ang pag-ikot ng wine sa baso ni Don Mateo. Tay, panimula ni Luna. Mukhang masaya kayo kay Cassandra. Pero, sigurado po ba talaga kayo? Napahinga ng malalim si Mateo. Luna, matagal na akong mag-isa. Nasanay akong ikaw lang nandyan. Pero habang tumatanda, iba palang pakiramdam ng may kasama. Ngumiti si Luna. Totoo iyon. Deserving ang tatay niya ng pagmamahal. Pero hindi naman kailangang madaliin. Kung mahal mo po siya, susuportahan kita, sabi niya. Pero bakit parang kinakabahan kayo? Tahimik ang ama. Ilang segundo, isang paglingon. Hindi ko alam kung paano mo siya matatanggap. At sana, hindi ako nagkakamali. Hindi nagkakamali? Anong ibig sabihin noon? Bago pa makapagtanong si Luna ulit, biglang tumunog ang phone ni Mateo. Napalayo ito saglit para sagutin ang tawag. Pero bago siya umalis, may nahulog na maliit na papel mula sa bulsa niya. Dahan-dahang pinulot iyon ni Luna. Isang resibo. Sa likod ay isang note. 1 million pesos. Transfer. Next payment sa kasal. Parang nanlamig ang buong katawan ni Luna. Pagbalik ng ama, nakangiti ito pero parang kinakabahan. Let's talk tomorrow, anak. May inaasikaso lang ako. Tumango si Luna, pero puno na ng tanong ang isip niya. Bakit may next payment sa kasal? Bakit parang may hinihintay si Cassandra na pera? At bakit parang hindi alam ng tatay ko na nahulog ang papel? Hindi natulog agad si Luna. Tumayo siya sa bintana ng silid. Tinitingnan ang malawak na lupain ng Villarosa Hacienda. Ang mga ilaw, ang katahimikan, ang amihan. 3 taon siyang wala. 3 taon na hindi nakita kung paano nagbago ang mundo ng ama niya. At ngayon, bigla siyang may ideya. Hindi lang siya basta bumalik. Bumalik siya dahil kailangan siyang umuwi. May kailangan siyang malaman. May kailangan siyang protektahan. At may kailangang bantayan. Ang ama niyang posibleng naluloko ng maling tao. Huminga siya ng malalim. Hindi ko hahayaang masaktan ka, tay. At doon nagsimula ang misyon ni Luna Villarosa. Hindi bilang spoiled heiress, hindi bilang batang nag-aaral abroad, kundi bilang nag-iisang tagapagmana at anak na handang mangalap ng katotohanan. Kinabukasan matapos ang unang pagkikita nila kay Cassandra, maagang nagising si Luna. Nakatayo siya sa balkon ng kwarto niya habang iniinom ang kape. Tahimik ang umaga, pero hindi mawala sa dibdib niya ang bigat ng pakiramdam. Parang may hindi tugma sa lahat ng ipinapakita ni Cassandra. Sa unang tingin, mabait, maayos at maamo itong babae. Pero may mga sandaling nahuhuli si Luna na parang may iba sa likod ng mga ngiting iyon. Masyadong hinog, masyadong kalkulado, masyadong perpekto para sa totoong buhay. At hindi niya makalimutan yung resibong nahulog sa bulsa ni Don Mateo kagabi. Hindi normal, hindi basta biro. Pero ayaw muna ni Luna na mag-conclude. Gusto niyang dumaan muna ang lahat sa tamang obserbasyon. At hindi nagtagal, nagsimula ang mga peraso ng duda. Pagbaba niya sa kusina, nagulat siya na makita si Cassandra na nakatayo sa gitna ng mga katulong. May hawak na tray ng pandesal. Oh, Luna, good morning. I made breakfast for your dad. Gusto mo rin ba? Nito na parang host ng cooking show. Umakyat ang kilay ni Luna. Alam kong pinagbabawal ni tatay ang paghawak ng bisita sa kitchen. Sabi niya sa magaan pero diretso na tono. Natigilan naman si Cassandra. Pero mabilis na nakabawi. Oh, hindi naman ako bisita. Soon to be family na ako, right? Sabay tawa, yung tipong pilit pero magaling itago. Tahimik si Luna, pinagbastan lang niya ang babae. Tahimik din ang mga staff, pero may mga tinginan sila sa isa't isa. Pag-alis ni Cassandra, agad niyang nilapitan si Aling Marites, ang pinakamatagal ng kasambahay. Manang, okay ka lang ba? Tanong niya. Ngumiti si Marites pero hindi umabot sa mata yung ngiti.
Ay, okay naman po, Ma'am Luna. Si Cassandra. Sabay-sabay nag-iwasan ng tingin ng tatlong katulong. Doon unang sumiklab ang kutob ni Luna. Habang nag-aalmusal sila ni Don Mateo at Cassandra, napansin niyang sobrang sweet at maalaga ni Cassandra sa ama niya. Pinupunasan nito ang mesa kahit di naman kailangan. Iniaabot lagi ang tubig. Naglalagay ng ulam sa plato ni Mateo kahit meron namang taga-serve. Parang sinusubukang ipakita sa lahat na siya ang perpektong partner. Tay, baka gusto niyo na ako na... Hindi pa siya tapos ang putulin siya ni Cassandra. Oh no, Luna. Papahingahin mo si Daddy Mateo. Ako nang bahala rito. Sabay hawak sa braso ng ama. Hindi na nagsalita si Luna, pero napansin niya ang subtle reaction ng ama. Napangiti, pero may bahagyang kaba sa mata. Alam ni Luna ang ekspresyon na yon. Alam niya kung kailan hindi komportable ang tatay niya kahit na nakangiti. Bandang tanghali, nakaupo si Luna sa gazebo. Nagbabasa ng email. Tahimik sana ang paligid pero biglang may humahagikik sa may garden path. Natanaw niya si Cassandra papalapit kasama ang dalawang house staff. Pero ibang Cassandra ang nakita niya. Nakapamewang, matigas ang boses, malamig ang mga mata. Ano ba naman yan ang bagal niyo? Paulit-ulit ko nang sinasabi, maayos dapat ang bulaklak na to. Hindi ako tatanggap ng ganyan sa engagement party namin. Alam niyo ba kung magkano gagastusin dito? Huwag niyo akong ipahiya. Tahimik ang mga staff. Isa sa kanila, si Lani. Halatang namumula ang mata. Parang kakaiyak lang. Tumayo si Luna at humakbang. Is everything okay? Tanong niya pero diretso ang tingin sa staff. Nagulat si Cassandra pero biglang nag-shift ang expression. Parang isang switch na pinindot. Luna! Oh my gosh, I was just teaching them. Siyempre gusto ko everything's perfect for your dad. Gusto ko na maging proud ka rin sa akin. Pero bago pa makasagot si Luna, nagsalita si Lani. Halos bulong. Ma'am, ayos naman po. Nagkakamali lang talaga kami. Tiningnan ito ni Cassandra pero mabilis nagbago ang tono. Yes, accidents happen, right girls? Sabay ngiting halos hindi umabot sa mata. Ngumiti rin naman ang staff pero halatang pilit. Paglahad ni Cassandra palayo, nagsalita si Luna ng mahina. Kung may problema kayo. Umiling si Lani, pero nanginginig ang boses. Wala po ma'am. Sanay na po kami. Sanay? Isang salita, pero tumama sa loob ni Luna. Ilang oras matapos noon, bumaba si Luna papunta sa greenhouse. Doon niya naman nakita si Mang Julio, ang matagal ng hardinero nila. Tahimik nitong pinuputol ang mga tuyong dahon, pero halatang stress. Mang Julio, tawag niya. Nagulat ito pero ngumiti na makita siya. Ma'am Luna, ang laki niya na. Kamukhang-kamukha na niya si Ma'am Esperanza. Napangiti si Luna pero hindi iyon ang pakay niya. Nakikita niyo naman ho siguro si Cassandra palagi. Kamusta po? Hindi agad sumagot ang matanda. Tumingin muna ito sa paligid bago siya sinalubong ng tingin. Ma'am, mabait yan kay Don Mateo. Pero sa amin, napailing siya. Hindi ko na po sana sasabihin pero masyado pong mataas ang tingin niya sa sarili. Palaging may utos. Palaging may hiling. Palaging may banta. Banta ho? Tumango si Mang Julio. Pag hindi nasunod ang gusto niya, may parinig na mawawalan kami ng trabaho. Tumahimik si Luna. Hindi iyon sinasabi ng staff ng basta-basta. Kilala niya sila. Hindi sila mareklamo ng reklamo. At higit sa lahat, loyal sila kay Don Mateo. Kung sinasabi nilang may mali talaga. Gabi na nang makita ni Luna ang ama sa library. May kausap sa phone si Don Mateo. Malalim ang boses at parang may pinagtatalunan. Huwag ngayon, hindi pwedeng malaman ni Luna. Oo, babayaran ko ang next part. Pero bigyan niyo ako ng oras. Tumigil si Luna sa pinto. Next part? Oras? Hindi pwedeng malaman ni Luna? Paglingon ni Don Mateo at nakita siya nakatayo, mabilis itong binaba ang phone.
Anak, matutulog ka na? Atay? Mahinahon niyang sabi. Ano po yun? Business matter lang. Pero ramdam ni Luna na nagsisinungaling ito at mas lalo siyang kinabahan. Pagbalik niya sa kwarto, hindi niya na mapigilang pagtugtong-tugtungin ng mga nangyari. Ang resibong may next payment, ang sobrang pagiging perfect ni Cassandra, ang pang-uupasala nito sa staff kapag walang ama, ang pag-iwas sa mga kasambahay sa pagbibigay ng detalye, ang misteryosong tawag ni Don Mateo kanina. Hindi ito simpleng relasyon, hindi ito simpleng babae, at siguradong may tinatago. Huminga si Luna, nakatulala sa kisame. Kung hindi mo sasabihin sa akin, Tay, akong hahanap. Bulong niya. At doon nagsimula ang unang hakbang ng babaeng tagapagmana. Hindi lamang para protektahan ang kayamanan, kundi para protektahan ang ama niya. Kahit ayaw nitong aminin na kailangan niyang iligtas. Isang linggong lumipas mula na magsimulang kumulo ang kutob ni Luna Villarosa tungkol kay Cassandra. At sa loob ng 7 araw na yon, mas lalo lamang dumami ang nakitang red flags, mga irritableng sagot, mga palihim na utos sa staff, at ang paraan ng paghawak nito sa ama niya na parang may sariling agenda. Isang gabi habang nakaupo si Luna sa loob ng study room, tinitigan niya ang resibong nakuha niya noong unang araw. Sinulat niya sa notebook, hindi sapat ang obserbasyon. Kailangan kong makita ang totoong Cassandra kapag walang ama. Doon niya naisip ang ideya. Isang kakaibang, mapanganib pero makapangyarihang paraan para malaman ang buong katotohanan. Magpapanggap siyang bagong katulong sa sariling bahay. Hindi bilang Luna Villarosa heiress, kundi bilang Leia na walang nakakaalam, walang pinoprotektahan at hindi kailanman pagtatapunan ng ngiti ni Cassandra. At doon nagsimula ang pinaka-nakakalokong plano ng buhay niya. Kinabukasan, pumunta siya kina Ninang Rina, ang dating stylist at makeup artist ng mga artista. Matagal na nitong kilala si Luna, na parang pangalawang ina na rin. Anak, bakit ka biglang napatawag kagabi ng halos kinakabahan? Tanong ng Ninang habang pinagbuksan siya ng pinto. Pumasok si Luna at agad na naupo. Ninang, kailangan ko po ng tulong. Masyadong delikado. Pero ikaw lang ang magpagkakatiwalaan ko. Napakunot ang noon ni Ninang Rina. Ano bang pinasok mong gulo? Wala ka pa dito 1 linggo. Huminga naman ng malalim si Luna. Hindi ko po gusto si Cassandra. Hindi ako sigurado kung mahal niya ba si Papa o ang pera lang namin. Pero hindi ko naman po pwedeng kausapin si Papa tungkol dito. Ayokong isipin niyang sinusubukan kong kontrolin ang relasyon niya. So, anong balak mo? Doon na siya tumayo. Magpapanggap ako bilang bagong katulong sa mansyon. Nanlaki ang mga mata ng Ninang. Anak, hindi naman to teleserye. Pwede po siyang masaktan, sagot ni Luna. At kailangan kong malaman ng totoo bago pa mahuli ang lahat. Napatitig ang Ninang sa kanya at makalipas ang ilang segundo, umiti ito. Parang tanggap na ang kabaliwan ni Luna. Fine. Pero kung gagawin mo yan, dapat perfect ang disguise. Sige, ako nang bahala. Tumagal ng 5 oras ang makeover. Una, pinaputi ni Ninang Rina ang nang bahagya ang makeup sponge. Pero, ang nilagay nito sa balat ni Luna ay pang-darkening foundation para magmukhang kayumangge ang kutis niya. Hindi ito blotchy. Hindi ito OA. Sakto, parang morenang tagalabas. Pangalawa, pinasuot siya ng short wig, kulay itim na may messy bangs. Wala na makikitang eleganteng Luna. Iba ng vibe, mas simple, pangkaraniwan. Pangatlo, ikinabit ang fake dental braces. Hindi naman yan halata na peke, lalo na kapag nakangiti siya. Pang-apat, binigyan siya ng simpleng damit, jeans at lumang blouse, at plain na rubber shoes. Habang pinagmamasdan siya ni Ninang Rina, tumawa ito ng mahina. Hindi na kita makilala. Ngumiti si Luna. Yan ang goal. Nakaisip ka na ba ng pangalan? Leia.
Sagot niya. Lea Santos. Probinsyana. Walang social media. Walang koneksyon kay Luna Villarosa. Perfect, sabi ng ninang. Pero anak, once na pumasok ka doon, dapat magaling kang magpanggap. Huwag kang magpapakilala agad. Huwag kang magpapahalata na ikaw si Luna. Tanging mga tao lang na pagkakatiwalaan mo makakaalam. Tumango siya. Handa ako. Kinagabihan, dumiretso si Luna sa opisina ng ama. Tahimik ito. Nakakunot ang noo habang nag-aasikaso ng papeles. Sa bawat araw, masalita kay Luna na pagod at tensyonado si Don Mateo. Hindi alam kung dahil ba ito kay Cassandra o dahil may mas malalim pang problema. Tay, panimula ni Luna. May kailangan lang po akong gawin sa Hong Kong, business matter galing sa London office. Mga 2 to 3 weeks lang. Napatingin ng ama, nagulat. Ha? Ngayon pa? Pero kakauwi mo lang anak. I know, Tay, pero kailangan ko po talagang gawin to confidential project po. Parang nagdalawang isip si Don Mateo. Sigurado ka bang okay ka lang? Hindi ba dahil kay Cassandra? Hindi po. Putol na Luna, sabay ngiti. Gusto ko lang maging productive habang nandito ako. Pero promise, babalik din po ako agad. Huminga ng malalim ang ama, saka tumango. Kung kailangan mo, sige. Pero mag-iingat ka doon, ha? And please, update me. Of course, Tay. Yumakap siya sa ama. Mahigpit. Puno ng pangako na hindi nito alam. At nang gabing iyon, umalis si Luna. Pero hindi papuntang Hong Kong. Kinabukasan, dumating ang isang simpleng delivery van sa likod ng hasyenda. Bumaba si Lea Santos. Morena, maiksi ang buhok, nakatungo. May backpack lang at lumang cellphone. Pagbukas ng gate, sinalubong siya ni Mang Julio. Hindi agad naniwala ang matanda. Ma'am Luna? Shhh, bulong niya. Wala nang ma'am. Lea na. Ikaw lang nakakaalam, pati si Ninang Rina. Napakamot si Mang Julio. Hindi naman makapaniwala. Anak, delikado to. Alam ko, pero kailangan. Dinala siya ni Mang Julio sa servants' quarters bago mag-ikot ang mga staff. Pinakilala siya bilang bagong applicant mula sa Pampanga. House helper. Siya yung tipong hindi pinapansin. Yung tipong hindi kilala. At doon nagsimula ang bagong buhay ni Luna. Kinabukasan, matapos makompleto ni Luna ang kanyang disguise, tumungo siya sa Villarosa Mansion bilang si Lea Santos. Ang bagong applicant para sa posisyong tagalinis. Simple lang ang suot niya. Lumang blouse, faded na pantalon, at mumurahing rubber shoes. Bitbit niya ang maliit na sling bag na may lamang peking IDs at application papers na inayos ni Ninang Rina. Habang naglalakad siya sa loob ng bakuran, ramdam niya ang tibok ng puso. Hindi ito kaba dahil baka mabuko siya, kundi dahil naroon siya sa mismong bahay na kinalakihan niya. Pero bilang ibang tao at sa unang pagkakataon, papasok siya sa mansyon hindi bilang anak ng may-ari, kundi bilang isang empleyadong walang sino man ang papansin. Pagpasok niya sa side entrance, sinalubong siya ng headmaid na si Marites. Isang babaeng halos kasing edad ng ninang niya. Hindi talaga sila malapit ni Alma nung si Uluna pa lang nakatira sa mansyon. Pero kilala nito bilang seryoso at maayos magtrabaho. Ah, ikaw ba ang Lea? Ikaw yung na-refer ni Miss Rina? Tanong ni Alma habang tinitingnan ang application form. Opo, ma'am. Sagot naman ni Luna na may bahagyang probinsyanong tono. O sige, hintayin mo ako dito. I-hold ko muna sa office ang papers mo ha. Pero heads up lang, si Miss Cassandra ang mag-i-interview sa'yo. Minsan mainit ang ulo nun. Humanap ka na lang ng timing. Tumango si Luna. Opo. Hindi niya sinabi, pero sa loob-loob niya, perfect. Gusto ko siyang makita ng walang acting. Makalipas ang 10 minuto, bumukas ang pinto sa hallway. Dumating si Cassandra. Suot ang fitted na beige dress. May pearl earrings. Naka-high heels kahit nasa loob lang ng mansyon. Napatingin agad ito sa kanya mula ulo hanggang paa. Siya ba? Tanong ni Cassandra kay Marites.
Parang may tinitingnang item sa mall. Opo ma'am, si Leia. Mag-a-apply po. Hindi pa natapos si Marites nang tawagin ni Cassandra ang atensyon ni Luna. You, follow me. Diretso nitong tinungong maliit na office malapit sa laundry area. Sumunod naman si Leia, habang nakataas ng bahagya ang ulo. Pero hindi nagbabago ang tono. Mahinhin, simple, hindi mapagmataas. Pagkapasok nila ay napaupo si Cassandra sa swivel chair at nag-cross ng legs. Nakataas ang kilay, parang bored. So, Leia, panimula nito. Anong experience mo? 3 years po ako sa Pampanga, ma'am. Tagalinis po ako ng isang maliit na hotel. Anong hotel? San Ramon Inn po. Natawa ng mahina si Cassandra. Never heard. Okay, marunong ka bang maglinis ng crystalware? Silver. Yung mga gamit na hindi pwedeng basta punasan lang? Hindi po lahat, ma'am. Pero willing po akong matuto. Nagtaas ito ng kilay. So hindi ka pala ganun ka-competent? Hindi ko may boss si Luna. Hindi siya pumatol. Hindi siya nagtaas ng boses. Nakafocus siya sa role niya. Tumayong bigla si Cassandra at dumiretso sa isang cabinet kung saan nakadisplay ang mga mamahaling vase. Okay, test lang. Inabot ito ang isang mamahaling vase sa gawa sa hand-blown glass. Linisan mo to. Nagulat si Marites na nakasilip sa pinto. Ma'am Cassandra, baka po. Marites, kaya ko tong bayaran kung mabasag. Isa pa, kailangan ko makita kung may silbi itong bagong hair. Kinuha ni Luna ng maingat ang vase. Sobrang gaan. Sobrang delikado. Pero hindi ito bago sa kanya. Originally, kabisado niya ang mga gamit sa bahay. Pero para kay Leia, first time. Huminga siya ng malalim. Kinuha ang malinis na cloth at unti-unting pinunasan ang vase. Hindi masyadong madiin. Hindi rin maluwag ang hawak. Pagkatapos ng 1 minuto, ibinalik niya sa mesa. Done po, ma'am. Tumayo si Cassandra. Kinuha ang vase. Tsaka ito tiningnan sa ilalim ng ilaw. May streak. Asan po, ma'am? Here. Itinuro nitong maliit na flaw. Sobrang liit na kahit nanay nito baka hindi na mapansin. Ay sorry po, ayusin ko po. No need, sabi ni Cassandra. Kung hindi mo nagawa ng tama sa una, what makes you think na magagawa mo sa pangalawa? Sabay upo nito na parang nagsawa sa eksena. Napailing si Marites nang hindi nakikita ni Cassandra, pero nakita ni Luna. At sa loob-loob niya, lalo siyang nakumbinse. Hindi ka dapat na maging asawa ng tatay ko. Kahit na kailan. Anong full name mo ulit? Tanong ni Cassandra. Leia Santos po. San ka sa Pampanga? Magalang po. Anong school mo? San Rafael National po. Tahimik si Cassandra saglit. Parang may pinagdugtong. 22 ka ba? Opo, ma'am. Halos kaedad mo pala si Luna. Kung nasan man siya ngayon. Narinig ni Luna ang bahagyang pait sa tono. Tila may gustong sabihin si Cassandra pero hindi niya iyon masakyan. Bakit ka umalis ng Pampanga? Dagdag pang tanong ni Cassandra. Halatang naghahanap ng mali. Ay, kailangan ko pong maghanap ng mas magandang trabaho, ma'am. Sagot ni Luna. Mahina, pero hindi nanginginig. Matagal siyang tinignan ni Cassandra. Matagal na parang sinusuri ang buong pagkatao. Pero sa huli, umiswid lang ito. Fine, pwede ka. Nagulat naman si Marites. Really, ma'am? Tumango si Cassandra. Kailangan natin ng dagdag na kamay dito sa asyenda. At least ito, tahimik. Mukhang hindi aangal. Pagkalabas sila ng office, agad na nagbigay ng utos si Cassandra. Leia, ikaw ang bahala sa 3rd floor hallway. Gusto ko malinis yan bago mag-dinner. At oo, gagamitin mo tong cleaning solution. Mahal to. Huwag mong itatapon kahit isang patak. Inabot ito ang bote na may mamahaling label. Sabay tingin ng malalim. Pag nadumihan ng rug, ikaw ang magbabayad. Gets? Opo, ma'am. Sagot ni Luna habang tinatanggap ang bote.
Alam niyang overpriced ang solution. Gawa ito ng isang brand na paborito ng mga elitista. Pero para kay Cassandra, mahalaga ang pagpapakitang kapritso. Tumalikod si Cassandra at umalis. Hindi man lang nagpasalamat, hindi man lang tumingin muli. Na makabalik si Luna sa servant quarters, naupo siya sa gilid ng kama. Tahimik, hindi dahil pagod siya physically, kundi dahil may nasaksihan siyang malinaw at konkretong ebidensya. Ang kabaitan ni Cassandra sa harap ng ama ay isang maskara, at sa likod nito, isang babaeng mapanlait, mapagmataas at mahilig mang-apak. At ngayon, bilang si Leia, nakikita niya ang mundong inililihim ng future stepmom niya. Sa sarili niyang isip, malinaw na ang plano. Kung hindi kayang protektahan ng ama niya ang sarili nito, siya ang gagawa noon. Sa unang araw ni Leia bilang bagong tagalinis, ramdam agad ni Luna ang bigat ng hangin sa mansyon. Hindi iyon dahil sa trabaho. Sanay siya sa mga household routine kahit lumaki siyang mayaman. Kundi dahil sa presensya ng dalawang babae ngayon ay may hawak halos ng buong bahay. Si Cassandra at ang anak nitong si Violet. Mula nang ipaalam na Luna sa ama na may aasikasuhin siya sa Hong Kong ng ilang linggo, naging kampante si Don Mateo. Hindi na nito inakala na ilang metro lang pala ang layo ng anak niya. Nakayuko, naka-apron at may hawak na basahan. Pero iyon ang kailangan niya para makita ang totoo. At ang totoo, mabilis na nagpakita ng pangit na ugali. Pagbukas pa lang nito ng pinto ng mansyon ng umagang yon, rinig na ni Luna ang matinis na boses ng isang dalaga. "Ate! Bakit malamig ang tubig? Gusto ko ng warm, hindi iced bath." Natahimik ang lahat ng katulong. Walang kumibo. Walang lumalapit. Sa utak ni Luna, si Violet siguro yon. Pero hindi niya ito nakikita ng personal. Pero sa tono pa lang, mayabang, demanding, at walang pakialam kung may nadadamay. Naglakad si Luna papasok, nakayuko, dalang maliit na timba at mga pamunas. Pinili niyang gawing simple ang kilos, hindi gaya ng natural niyang elegante at confident na postura. Pagdating niya sa hallway, sakto naman na bumaba si Violet mula sa grand staircase. Nakapalibot sa kanyang amoy ng mamahaling perfume, velvet robe na pula, at isang ekspresyon na para bang lahat ng tao ay mas mababa sa kanya ay alikabok lang. Humarap ito kay Luna. "Hoy, ikaw! Ikaw ba yung bagong maid?" Umiling si Luna ng marahan. Opo, ma'am." Tinaasan siya ni Violet ng kilay habang naglalakad pa ikot. Parang nag-i-inspect ng laruan. "Leia, right?" Mukha namang di ko alam. Basta wag kang tatanga-tanga, please. I hate stupid people." Tahimik lang si Luna. Pero sa loob-loob niya, gusto niyang umirap. "Ako pa? Ako ang boba? Ikaw kaya hindi ka nakapasa sa first year college kaya pinadala sa Pilipinas ng stepdad mo?" Pero hindi na siya pwedeng sumagot. Hindi siya si Luna Villarosa ngayon. Siya, si Leia, at kailangan niya magtiis. Ma'am, ano pong gusto niyo?" Hindi niya natapos ang tanong. Pinitik ni Violet ang tagiliran ng basahan na hawak niya. "Gusto ko sumunod ka agad. Unang instructions mo, punasan mo yung sahig sa hallway. Naglagay ako ng water bottle doon kanina. Natapon." Napatingin si Luna sa sahig. Wala namang natapon. Literal na wala. Alam niyang tip lang. Pero kunyari wala siyang alam. Opo ma'am, sige po." Habang lumuluhod siya para punasan ang sahig na tuyo, narinig ang nakataas sa kilay na tawa ng dalaga. "OMG, you're actually really doing it." Bulong ni Violet sa sarili, pero sapat na para marinig niya. Ang dali talagang utuin ng mga katulong. May sumingit na mahinang tinig mula sa likuran. "Violet, tama na." Si Cassandra, nakatayo ito sa may pinto. Naka-cross arms, pero hindi para pigilan ng anak niya. Bagos ay para evaluate kung paanong tumugon si Leia. "Mom, I'm just training her." Sagot ni Violet na proud pa. "Super baguhan kasi." Tumungo si Cassandra, pero may nakatagong ngiti ng labi. "Good. Dapat matuto sila agad. I don't want slow staff in this house."
Parang sinampal si Luna ng katotohanan. Habang nasa harap si Don Mateo, halos lumuhod si Cassandra sa kabaitan. Pero pag wala, halimaw. Habang nagpupuna siya, kunwari, naramdaman niyang lumuhod si Cassandra sa tabi niya. Hindi para tumulong, para tingnan ang mukha niya ng mas malapitan. "Leia?" Tanong nito. "Yes, ma'am." Tumango si Cassandra, pero ramdam ni Luna ang pagsusuri. Parang hinahanap kung saan siya pwedeng pintasan. "You look odd," ani ni Cassandra. Hindi nahiyang sabihin niyon sa harap ng lahat. "Pero siguro pwede na. Just don't talk too much. I don't like noisy workers." Tumayo ito, tumalikod, tapos ay dumiretso na sa dining area. Si Violet naman ay naglakad palapit muli at tumapat sa likod niya. "By the way, Leia," bulong nito. "Pag nakita mo akong pumalakpak, tatakbo ka. Kapag tinawag kita, iiwan mo lahat. At kapag sinabi kong pangit ang gawa mo, hindi ka magrereklamo. Nakakasira ng mood ang mga katulong na madrama." Hindi pa tapos si Luna sa wiping, but Violet kicked the bucket lightly. Tumapon ng tubig ngayon. "Ayan, totoo na. Punasan mo ulit." Uminit ang dibdib ni Luna, pero ngumiti siya ng marahan. "Opo, ma'am." Umalis na si Violet. Texting habang naglalakad na parang hindi niya ginawang pang-aalipasta. Nang mag-isa na si Luna sa hallway, huminga siya ng malalim. Gusto niya maglabas ng gigil, pero hindi pwede. Kailangan niyang malaman kung hanggang saan ang kaya ng mag-ina na ito. At ngayong araw pa lang, may solid na sagot na siya. Sobra, walang respeto. At delikado para sa ama niya. Pagdating ng tanghali, sumilip si Luna sa dining area habang nag-aayos sa mga pinggan. Wala pa si Don Mateo. Nasa business meeting daw. Pero si Cassandra at Violet, parang reyna at prinsesang nasa sariling palasyo. "Leia, coffee! Leia, ice water! Leia, tanggalin mo nga tong crumbs, nakaka-gross." Wala pang isang oras pero 3 beses siyang pinatawag para sa mga bagay na kayang gawin ng isang taong normal. Sa bawat tawag, ramdam ni Luna ang panginginig ng kamay niya sa pigil na inis. Pero bawat paglapit niya, mas lalong lumalabas ang totoong ugali ni Cassandra at Violet. Hindi sila mabait, hindi sila caring, at lalong hindi sila pwedeng maging family. Biglang pumasok si Cassandra sa kusina habang naglilinis si Luna. "Leia," sabi nito na nakapamewang, malamig ang tono. "Make sure na wala makakarating sa fiancé ko tungkol dito, ha? Ayoko ng chismosa sa bahay." Napatingin si Luna. "Opo, ma'am, hindi po ako nagsasalita." Umangat ang kilay ni Cassandra. "Good. Dahil pag nagsumbong ka, sisiguraduhin kong hindi ka na makakakuha ng trabaho kahit saan." Tumalikod ulit. Habang nakatingin sa pintuan, napakapit si Luna sa apron niya. "Hindi ako magsusumbong ngayon, pero may araw kayo sa akin." At iyon ang unang araw niya bilang si Leia. Ang unang araw na tunay niyang nakita kung gaanong kalalim ang problema. At mas lalo siyang naging determinado. Hindi na ito basta curiosity, mission na ito. At gagawin niya ang lahat para malaman ang buong katotohanan bago pa masaktan ang ama niya. Sa sumunod na mga araw, mabilis na ramdaman ni Luna na ngayon ay si Leia na parang may pader na unti-unting humihigpit sa buong mansyon. Hindi iyon dahil sa dami ng trabaho, kundi dahil sa atmosfera na binubuo ni Cassandra. Habang mas nagtatagal si Luna sa loob, mas lumalabas ang tunay na kulay ng babaeng gustong maging asawa ng kanyang ama. At ang pinakamasakit, walang nakakakita nito maliban sa mga kasambahay. Ang mga taong walang boses, tahimik na lang para hindi mawalan ng trabaho. Nagsimula ang lahat ng isang umaga, habang inaayos ni Leia ang mga kortina sa guest room. Dumating si Cassandra, nakahawak ng isang tasa ng kape at may malamig na ekspresyon. "Ano yan?" tanong nito sabay tutok sa kortina. "Ma'am?" tanong ni Leia, halatang hindi alam kung anong problema. "Bakit ganyan ang pagkakatupi?"
Hindi pantay. Ulitin mo yan. Napatingin si Luna sa kortina. Maayos, malinis at tuwid. Kahit ang veteranong katulong na si Aling Marites ay nagsabing, perfect na iyon kanina. Pero para kay Cassandra, lahat ay mali. Tumango si Leia at mahinahong sinabing, sige po ma'am, ayusin ko po. Hindi iyon ang huling beses. Kinahapunan, habang naglilinis si Leia ng sahig, napadaan si Cassandra ulit. Bakit hindi makintab? Ginamitan mo ba ng tamang solusyon na nag-iimbento ka ng sarili mong formula? Ma'am, pareho lang po. Don't argue with me. Diretso na walang pakundangan. Gawin mo ulit. Sa pangatlong pagkakataon, nilinis ni Leia ang sahig habang naririnig ang bulong ng mga kasama. Grabe, wala naman talagang mali. Si Ma'am Cassandra talaga, namimili ng aarborin. Pero takot silang magsalita ng malakas dahil baka marinig sila. Dumating ang araw na umabot sa sukdulan ang kapangahasan ni Cassandra. Si Mang Julio, ang pinakamatanda sa hardinero, higit 30 taon nang naglilingkod sa pamilya Villarosa, ay inutusan niyang buhatin at ilipat ang 3 mabibigat na kahon mula basement hanggang ikalawang palapag. Mang Julio, bilisan mo naman! Reklamo ni Cassandra habang nakaupo sa sofa. Nagfi-face mask pa. Parang ang bagal niyo, hindi ba kayo kumain? Namula ang mukha ni Luna habang pinapanood ang matanda. Halatang hinihingal na ito. Nanginginig ang kamay at pawis sa pawis. Hindi na dapat binubuhat ng ganong kabigat. Naglakad si Leia palapit. Ma'am, baka pwedeng tulungan ko po si Mang Julio? No? Mabilis sa sagot ni Cassandra. Hindi man lang tumingin sa kanya. Hindi ka assign doon. At kung hindi niya kaya, siya mismo ang dapat mag-adjust. Hindi ako. Napalunok si Luna. Paano siya nagkaroon ng tapang na magsalita ng ganyan sa isang taong mas matagal pa sa kanya sa mundong to? Pero ma'am, maingat yung tugon. Mabigat po talaga yung... Tumayo si Cassandra. Hindi galit ang mukha. Mas nakakatakot. Isang malamig na titig na parang naghahamon. Tinuturuan mo ba ako paano magpatakbo ng bahay ko? Saglit na tumigil ang oras. Umiling si Leia. Hindi po ma'am, pasensya na po. Ngumiti si Cassandra. Pero iyon ang ngiting walang laman. Good. Kung gusto mong tumagal dito, sumunod ka. Hindi yung sisingit mong pakialaman kung saan-saan. Pag-alis ito, mabilis na tinulungan ni Leia si Mang Julio kahit bawal. Kunin niyo po ito, Mang Julio. Ako nakahawak sa kabila. Huwag na kayo magsalita. Bahagyang lumingon ang matanda. Pilit ng ngumiti. Salamat, Ma'am Luna. Hindi niya alam kung naramdaman ba ni Mang Julio ang kakaiba sa kilos niya. Pero isang bagay lang sigurado. Hindi mo maaaring lokohin ang isang taong marunong magbasa ng mabubuting intensyon. Lumipas ang ilang araw at parang lumakas palalo ang loob ni Cassandra. Para pang noong una, nag-o-observe lang ito. Ngayon, full control na siya. Kapag nasa paligid ang ibang staff, nagiging pang-public ang ugali niya. Oh, Leia, you're improving, huh? Kunwari papuri. Pero pag silang dalawa lang, ang bagal mo. Hindi ka ba nakapag-aral? Do I need to train you like a kid? Isang beses, habang nagpapalit si Leia ng bedsheet, biglang dumating si Cassandra at hinila iyon mula sa kamay niya. Look at this. Ang pangit ng stretch, hindi pantay. Ulitin mo. Ma'am, kakalagay ko lang po. I don't care. Do it again. Nasa likod sila ni Violet na nakahilig sa pinto. Natatawa. Mom, she's so slow. Para siyang dial-up internet. Nagkatinginan sila. Mag-ina at sabay natawa. At kahit gusto nang sumabog ni Luna sa inis, kailangan niyang manatiling kalmado. Dahil imbes na makalimot sa misyon, mas lumilinaw ang dahilan kung bakit siya naroon. Isang gabi, habang nasa pantry si Leia para mag-ayos ng mga plato, biglang dumating si Aling Marites at mahina siyang hinila. Leia? Sabi nito, mahigpit ang kapit sa braso niya. Mag-iingat ka kay Ma'am Cassandra. Mabilis umilit ang ulo niya. Kahit wala kang ginagawa. Makakahanap yan siya ng mali.
Napatungo si Luna. Alam niya iyon. Ramdam niya sa araw-araw. Tinitiis na nga lang namin. Dagdag pa ni Aling Marites. Halatang may pagod sa boses. Pero ikaw, bago ka lang. Ayokong ikaw ang masita o masaktan. Ngumiti si Leia ng marahan. Salamat po, Aling Tess. Ayos lang po ako. Kaya ko po. Pero sa loob-loob niya may unti-unting umuusok na determinasyon. Hindi ito basta pangit na ugali. Hindi ito simpleng pagiging istrikta. Abuso ito, pagmamalupit, at walang sino mang dapat makisama kay Cassandra, lalo na ang ama niya, nang hindi nalalaman ang katotohanan. Kinagabihan habang mag-isa si Leia sa quarters, nakaupo sa kama niyang manipis, doon niya naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Ang ama niya, si Don Mateo ay nasa labas. Masayang naniniwala sa perfect fiancé. Habang siya, ang anak na nagmamahal at takot sa maling desisyon nito, ay nakakita ng impyernong tinatago sa ilalim ng peking kabaitan. Pinikit niya ang mga mata at huminga ng malalim. Hindi ako papayag. Kailangan ko malaman ang buong ugat nito bago sila magpakasal. Bago mahuli ang lahat. At sa bawat araw na lumalalang paghihigpit ni Cassandra, mas tumitibay ang loob ni Luna. Hindi ito basta misyon. Ito na ang laban para sa ama niya. Gabi sa mansyon, tahimik ang lahat maliban sa mahihinang yabag ng mga kasambahay na nagtatapos ng kani-kanilang gawain. Si Leia ay nasa hallway. Naglilinis ng huling bahagi bago siya makapagpahinga. Pero may napansin siya. Bukas ang ilaw sa opisina ni Cassandra. Karaniwan, patay na iyon pagsapit ng 9:00. Type ni Cassandra ang early evening skincare routine, kaya bihira siyang nagtatagal doon ang gabi. Naglakad si Leia palapit. Mabagal, maingat. Sa bawat hakbang ay lalo siyang nagtataka dahil naririnig niya ang boses ng babae. Hindi matamis, hindi pa impress, kundi iritado at parang may pinagtatalunan. Paglapit niya sa may pinto, bahagyang nakaawang iyon. At doon niya unang narinig ang pangalan ng ama niya. Mateo's starting to trust me fully. Huwag mo akong apurahin. Napaawang ang labi ni Luna. Matalas ang tono ni Cassandra. Iba sa nakikita ng ama. Nakatago sa pagitan ng pader at bookshelf. Sumilip siya ng kaunti. Nakatalikod si Cassandra. Hawak ang cellphone, naka-video call. Pero ang pinaka nakapagpatayo ng balahibo niya ay ang lalaking nasa screen. Hindi ito ang business partner na ipinakilala ni Cassandra sa mga lunch meeting. Hindi rin ito formal. Hindi mukhang corporate. At lalong hindi mukhang professional. Naka-tank top, naka-cap, at nakasandal sa kama habang nagyoyosi. Cassandra? Sabi ng lalaki na halatang may pagkabastos ang tono. Hindi pwedeng matagal pa yan. Kailangan natin ng pera. You promised. Umikot si Cassandra, tumitig sa screen. And I told you, hindi agad-agad. Ayoko na magduda si Mateo. Kailangan smooth. Suminghap ang lalaki. Smooth? Ilang buwan na yan? Dapat nasa kamay mo ng kalahati ng assets niya. Kung hindi ka spoiled brat na puro arte. Naramdaman naman ni Leia ang pag-init ng dugo niya. Pero hindi siya gumalaw. Ayaw niyang marinig ni Cassandra ang kahit kaunting ingay. Tumigil sandali si Cassandra, napatingala at napahawak sa sentido. Hindi siya galit, parang guilty. We're almost there. Sabi niya na mahina. Kapag nakuha ko na kay Mateo ang access sa account niya, aalis tayo. As in, gone. Goodbye, Philippines. Hindi huminga si Luna. What did she just say? Naglakad si Cassandra sa mesa at dinampot ang isang dokumento. Mabilis siyang hinarap ang screen. Tingnan mo to. Perma na lang ni Mateo. Pag pumirma na siya, I swear, we'll be set for life. Napangisi ang lalaki. Good girl. Pero hindi masaya ang tingin ni Cassandra. Hindi gaya ng pagmamahal na ipinakita niya sa harap ni Don Mateo. Ito ay ngiting taktikal. Ngiting sanay sa panilin lang.
At pagkatapos yan, dagdag pa ng lalaki. Tayo na lang, diba? Walang Mateo, walang Violet, walang kahit sinong istorbo. Natigilan si Cassandra at napabulong. Oo naman. Pero sa mata niya ay may alinlangan. Siguro ay mahal niya ang pera. Siguro ay hindi niya mahal ang lalaki. Pero malinaw ang isa. Parehong hindi niya mahal ang ama. At iyon ang pumunit sa dibdib ni Luna. Habang nag-uusap ang dalawa, mas lumalalim ang sekreto. Siguraduhin mo hindi ka papalpak, sabi ng lalaki. Ayoko na ng drama mo. Last chance mo na to. Hindi ako papalpak. Halos pabulong pero mariin na sagot ni Cassandra. Mateo is stupidly in love. Konting lambing lang, konting drama. At pipirma na siya. Naramdaman ni Luna ang biglang pag-aalingaw-ngaw ng sarili niyang pulso sa tenga. Hindi siya nagkamali nang maramdaman niyang may mali noong una pa. Pero ibang level pala ito. Hindi simpleng, hindi mabuting tao si Cassandra. She was a scammer, a manipulator, a thief in disguise. At ang ama niya, ang target. Hindi pa doon natapos ang soka. By the way, dagdag ng lalaki na huminga ng malalim habang inaayos ang cap niya. Siguraduhin mong walang nakakahalata. Lalo na yung anak ni Mateo, ha? Ano bang pangalan nun? Luna? Tumigil si Cassandra at tumingin sa screen. Wala namang pakialam yung si Luna. Busy yan sa kung saang bansa man siya. She's harmless. Good. Sagot ng lalaki sabay iling. Ayoko may batang epal. Pag sumingit yan, sagutin mo ako. Kaya mo ba akong ayusin if ever may gumulo sa plano? Nanlamig ang batok ni Luna. Ilang segundong katahimikan. Tapos, marahang parang sinasadyang seryosohin ng banta. Sumagot si Cassandra. Kaya ko. Kaya kong paalisin kahit sino. At doon niya naramdaman ang unang panginginig ng takot. Hindi para sa sarili niya bilang Leia, kundi sa sarili niya bilang Luna. Hindi niya iniisip na maging delikado ang misyon. Pero mukhang mas mabigat ito kaysa sa inaakala niya. Hindi lang siya basta nakakita ng red flag. Nakadiscover siya ng krimen in progress. Nang matapos ang tawag, ibinaba ni Cassandra ang cellphone at huminga ng malalim. Saglit siyang napapikit bago naglakad paalis ng opisina. Nagtago si Leia sa shadow ng hallway hanggang makalayo ang babae. Pagkaraan ng ilang segundo, lumabas siya mula sa pagkakatago at humawak sa dibdib niya. Hindi niya alam kung umiinit ang mukha niya dahil sa galit o nanginginig siya sa ginaw ng takot. Pero alam niya ang isa. Hindi na ito simpleng undercover mission. Hindi na ito tungkol sa pag-alam kung mabait ba si Cassandra o hindi. Ang hawak niyang impormasyon ngayon ay pwedeng makasira o magligtas ng buhay niya. Humugot siya ng malalim na hininga at napaupo sa gilid ng hallway. Hawak pa ang basahan na dapat ay gamit sa paglilinis. Kung pipirma si tatay ng dokumentong yon, bulong niya sa sarili. Tapos na kami. Tapos na ang lahat. At doon niya ginawa ang desisyon. Hindi na siya pwedeng manahimik. Hindi pwede. Hindi, habang niloloko ng isang tulad ni Cassandra ang pinakamahalagang tao sa buhay niya. Pero hindi rin siya basta pwedeng sumugod sa ama niya at sabihing, scammer ang fiancé mo. Hindi naman ganun kasimple ang lahat. Alam niyang hindi siya paniniwalaan agad, lalo pat walang ebidensya. Kailangan niyang maging mas matalino, mas maingat, mas mabilis kesa kay Cassandra. Tumayo siya, itinago ang basahan at tumango sa sarili. Ito na ang laban. At hindi ako pwedeng matalo. Tahimik ang buong mansyon ng hapon na iyon. Kakatapos lang na mahabang meeting na Don Mateo kaya nakapermi ito sa terrace. Habang ang ibang kasambahay ay abala sa kani-kaniyang gawain. Si Luna naman tulad ng nakasanayan ay naglilinis ng study room ni Cassandra. Isang lugar na mahigpit itong binabantayan. Karaniwang nakalock ang study room pero naiwan na yung bukas. At doon nagsimula ang hindi niya inaasahang pagtuklas. Habang pinupunasan niya ang top shelf, may narinig siyang mahina.
Isang thud, parang may nahulog. Napalingon si Luna at nakita ang isang manipis na folder na tila sinisiksik sa pagitan ng mga encyclopedia. Bagamat nag-aatubili, hindi niya mapigilan ng kutob na kailangan niyang tingnan kung ano iyon. Maingat niyang binuksan ang folder. Sa unang pahina pa lang, parang nanlamig ang kanyang kamay. Fake passport, ibang pangalan. Pero ang isa ay may nunal at nakawig. Pero si Cassandra ang nasa larawan. Ang nakalagay na pangalan, Maria Elise Vergara. Nationality, Filipino-American. Status, wanted for fraud investigation. Napasinghap si Luna. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Takot ba? Pagtataka? Hindi iyon basta-bastang dokumento. Tumalon ang tibok ng puso niya nang makita ang kasunod. Mga blank records ng milyones na transfers. Lahat under fake accounts. Ano to? Totoo ba to? Bulong niya. Pero habang sinusuri ang mga papeles, lalo lang lumilinaw na totoo ang lahat. May mga stamp letters mula sa isang law firm abroad. May screenshot ng isang news clipping tungkol sa isang babaeng tumakas mula sa isang financial scam sa San Diego. At malinaw na larawan ni Cassandra ang nakaprint. Hindi niya alam kung ilang minuto na siyang nakatitig. Pero ang mas nakakatakot, may nakalagay doon sa timeline. At ang petsa ng pagdating ni Cassandra sa Pilipinas ay kasunod na kasunod ng pagkamatay ni Esperanza Villarosa. Hindi. Umurong ang sikmura ni Leia. Hindi niya alam kung anong koneksyon pero alam niyang hindi iyon normal na petsa. Hindi iyon coincidence. Pero bago pa niya maisaoli ang folder, biglang bumukas ang pinto. Si Cassandra. Nakatayo ito sa may bungad, hindi nagsasalita. Tahimik lang. Walang emosyon. Pero ang tingin niya ay parang isang taong alam niyang naabutan mo ang sikretong hindi dapat malaman. Anong ginagawa mo dyan, Leia? Malamig na tanong nito. Napabitaw si Luna sa folder at halos malaglag sa sahig. Ma'am, hindi ko po sinasadya. May nahulog po kasi nilalagay ko lang po sa... Lumapit si Cassandra ng mabagal. Istrikto at parang pusa na unti-unting lumalapit sa biktima. Hinawakan nito ang folder, pinulot ang mga papel at mahinang tinapik ang mga iyon sa mesa para umayos. Sa tabahong katulad nito, ani Cassandra habang hindi inaalis ang tingin kay Leia, mahalaga ang pagrespeto sa boundaries. Pasensya na po, ma'am, hindi ko talaga... Shhh! Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Leia. At sana, hanggang dito lang nakita mo. Kinilabutan siya. Literal na parang nanigas ang mga tuhod niya. Umalis ka na. Agad siyang tumango. Halos mabingi sa lakas ng kaba sa dibdib. At mabilis na lumabas. Nanginginig ang mga kamay niya habang pinipigilan ang sarili na huminga ng malalim. Pagdating niya sa hallway, halos sumandal siya sa pader para hindi mawala ng balanse. Ano bang nakita niya? Anong tunay na pagkatao ng babaeng yan? Kahit anong gawin ni Leia, hindi mawala ang bigat sa dibdib niya. Habang nagbubukas si Marites ang pressure cooker, napansin nito ang pamumutla ng dalaga. Ay, Leia, para ka naman nakakita ng multo. Wala po, Manang. Sagot niya, ngunit halatang hindi totoo. Umupo si Griselda sa bangko at umira. Kung pinagalitan ka na naman ng ng babaeng yon, hindi mo kailangang itago. Lahat naman tayo nadali na niya. Pero hindi naman yon ang totoong dahilan. At hindi niya alam kung maaari niya bang ikwento. Teka, singit na Marites. May ginawa bang kakaiba si Ma'am Cassandra? Ibang aura mo ngayon. Dahil sa tanong, parang sumikip lalo ang dibdib ni Luna. Hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin. Pero naalala niyang isang detalye sa nakita niya kanina. Isang checklist kung saan nakalista ang mga pangalan sa mansyon. Kasama na doon ang pangalang Luna. May naka-encircle na pala. Wala po. Siguro napagod lang ako. Sinubukan niyang ngumiti, pero halatang pilit. Nagkatinginan sina Marites at Griselda.
Parang may kutob sila. Pero hindi na lang ulit. Hindi makatulog si Luna. Sa isip niya, paulit-ulit ang larawang nakita niya. Si Cassandra, ibang pangalan, ibang buhay, ibang bansa. Kriminal? Tatakbuhan? At bakit parang eksaktong kasabay ng mga problema ng pamilya ko ang pagdating nito? Hindi niya mapigilan ng gumuhit na tanong sa isip niya. Kung may tinatakbuhan siya, bakit siya narito? At kung may tinatakbuhan si Cassandra, bakit tila mas lalo nitong minamanmanan ng mansyon? Napatingala si Luna sa kisame. Ang katahimikan ng gabi biglang naging mas nakakatakot kaysa dati. Hindi na ito simpleng pag-uugali ni Cassandra. Hindi na ito simpleng sungit. Hindi na ito simpleng pag-iingat. Ito ay lihim na may nakatagong panganib. At alam ni Luna mula sa araw na yon, hindi na siya ligtas sa loob ng mansyon. Mula nung araw na diskubre ni Luna ang forged documents ni Cassandra, hindi na naging pareho ang bawat oras sa loob ng mansyon. Ang tahimik na pasilyo, ang malalaking kortina, ang malamig na dingding, lahat ay parang nagbago. Parang bawat tunog ng yabag ay may kasamang pangamba. Sa bawat salyap ni Cassandra ay may banta. Hindi pa niya kayang magsalita. Wala pa siyang sapat na ebidensya. Kaya nagsimula siya sa pinakamadaling paraan. Pag-record. May maliit na lumang phone si Luna. Walang SIM, pero may voice recorder. Tinago niya ito sa loob ng apron. Tuwing sisigaw si Violet o magbibigay ng mapanirang utos si Cassandra, pinipindot niya ang pasimple ang record. At hindi nagtagal, nakakuha siya ng unang audio. Bakit ang bagal mo? Sigaw ni Violet. Isa ka talagang inutil. Kahit pagpupunas ng mesa, hindi mo maayos-ayos? Narinig pa ni Luna ang hampas ng libro sa mesa at boses ni Cassandra na malamig pero puno ng pagmamaliit. Kung hindi ka marunong, umalis ka na lang. Marami pa kaming pwedeng ipalit sa'yo. Hindi siya umiiyak kahit gusto. Alam niyang mas kailangan niyang katinoan kaysa emosyon. Lalo pat sa bawat araw, lumalala ang pagtrato sa kanya. Isang gabi, habang nag-aayos ng kwarto, napansin ni Luna na palihim na tumawag si Cassandra sa may terrace. Hindi yan simpleng tawag lang. Malalim, mababa, at parang nakikipagtago. Hindi pa nga ako makatiming, hindi pa handa. Sabi ni Cassandra sa kabilang linya. Baka makahalata. Sumikip ang dibdib ni Luna. Alam niya ang tinutukoy nito, si Don Mateo. Naglakad siya ng dahan-dahan. Inipit ang phone sa pagitan ng libro at ng bulsa. Pinigilan niyang umubo para hindi mahalata. Sige, i-update kita kapag nakaperma na. Tapos bigla itong huminto. Tahimik. Parang may naramdaman. May nakakarinig ba? Tanong ng boses sa kabilang linya. Napalunok si Luna. Dahan-dahan siyang umatras. Pero narinig niyang mahinang click ng heels si Cassandra. Nagpigil siya ng hininga at mabilis na sumingit sa hallway. Pinakiramdaman kung susunod ba ang babae. Wala. Pero hindi iyon nakapagpagaan ng loob niya. Alam niyang isang pagkakamali lang, delikado siya. Simula ng araw na yon, parang lalo siyang sinasadyang pahirapan. Kapag nagliligpit siya, biglang sinisira ni Violet ang inaayos niya. Kapag naghahatid siya ng tsaa, pinapainit ni Cassandra ang mood nito at ipinapabalik-balik siya sa kusina. Minsan pa pinagsasabay nila ang utos. Linisin mo to, ngayon din. Magluto ka ng merienda, ayusin mong bodega. At kapag hindi niya nagawa lahat agad, may kasamang mura at pang-aalipusta. Pero bawat salita, bawat sigaw, bawat pangmamaliit, nasa recorder. May oras, may petsa, may boses. Hindi man niya masabi agad sa pulis, sa abogado at sa ama, alam niya ang oras na lang at mabubuo niya na ang isang kaso. Isang hapon habang naglalakad sa bakuran si Luna, napansin niya ang anino. Hindi ito kasambahay, hindi ito gwardya, at hindi rin si Don Mateo. Payat ang pangangatawan,
Naka-jacket kahit mainit. At may hawak na maliit na kamera na pilit tinatago. Private investigator? Pero para kanina nagtatrabaho. Dagdag po ang kanilang mga mata. Mabilis itong umiwas at naglakad palayo. Tila iniiwasan ng kahit anong interaction. Sumunod si Luna pero hindi lantaran. Tamang distansya lang. Sapat para malaman kung saan ito papunta. Lumiko ito sa likod ng greenhouse. Lugar na bihirang puntahan ng mga kasambahay. Doon niya nakita ang lalaki na kausap ang kung sino sa phone. Oo, pareho pa rin. Malakas ang kutob ko. May tinatago sila rito. Hindi pa malinaw ko ano, pero may kakaiba sa babaeng Cassandra. Napahawak si Luna sa dibdib niya. So, hindi lang ako nakakahalata. Pero bago pa niya masundan ang usapan, may narinig siyang malakas na kaluskos. Hoy! Sigaw ni Griselda mula sa ibang dulo ng bakuran. Leia? Saan ka naman pupunta? Nataranta siya at napalingon. Pagbalik niya sa likod ng greenhouse, wala nang lalaki. Parang hindi lang nagkaroon ng tao doon. Pagkatapos ng buong araw na pagod, umupo si Luna sa kama at inilatag ang lahat ng ebidensyang meron na siya. Mga audio recordings ng pang-aabuso. 3 recordings ng secret call si Cassandra. Isang note na isinulat niya tungkol sa misteryosong lalaki. At isang maliit na USB kung saan niya kinokopya lahat. May kaba sa dibdib niya, pero may kaunting tiwala rin. Hindi siya tuluyang nag-iisa. Habang sinusuri niya ang huli niyang recording, napako ang atensyon niya sa isang linya. Sinasabi ko sa'yo, sabi ni Cassandra sa tawag. Kapag nakuha ko ng kailangan ko, aalis na ako rito. Walang makakahabol. Ang kailangan niya ay pera ng ama ko at dokumento para sa mana. Napaiyak si Luna, pero hindi dahil sa takot. Dahil sa unang pagkakataon, meron siyang hawak. May laban siya. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, may narinig siyang dumaang yabag sa hallway. Marahang, mabagal, parang may nagmamatsyag. Tumigil sa mismong pintuan niya. Nanatili ng ilang segundo at saka muling lumakad. Hindi niya nakita kung sino, pero alam niya hindi iyan basang kasambahay. At mas lalong lumalim ang kanyang pakiramdam. May mas malaking nangyayari sa mansyon. At hindi lamang si Cassandra at Violet ang dapat niyang bantayan. Hindi pa rin mawala ang kaba sa dibdib ni Luna mula sa mga ebidensyang nakukuha niya. Kada araw lumalalim ang panganib. Pero hindi niya inakalang darating agad ang unang mismong pag-atake. Gabi iyon na mas tahimik kesa normal. Walang ibang kasambahay sa hallway dahil tapos na ang shift nila. Si Luna bilang Leia ay nakahiga na, half asleep, pagod sa buong araw na pagbubuhat at pag-aalaga sa mga iniutos ni Cassandra at Violet. Pero habang unti-unti siyang dinadalaw ng antok, may narinig siyang click. Dahan-dahan, mabagal. Parang sinasadya para hindi marinig. Pinto iyon ang kwarto niya. Binuksan mula sa labas. Nanlamig ang katawan niya. Hindi siya gumalaw. Nagpanggap siyang tulog pero dahan-dahang dumilat ang isang mata niya. May anina sa pintuan. Matangkad, nakaitim at may suot na maskara. Huminto ito sandali. Parang tinitingnan kung gising siya. Hindi siya huminga ng malalim, baka mahalata. Nagpigil siya ng kahit anong galaw. Pero ang sunod na hakbang na lalaki papalapit sa kama niya. Alam niyang hindi iyon bastang pag-usisa. May dala itong intensyon. Masama. Nakita niyang pilak na kumikisap sa ilalim ng ilaw ng lampshade. Isang maliit na patalim. Pumintig ang puso niya ng malakas. Nang abot kamay na ng lalaki ang gilid ng kumot niya, bigla siyang kumilos. Mabilis. Hindi niya alam kung saan ang galing ang lakas pero instinct na lang ang gumabay. Hinawakan niya ang unan at inihampas iyon sa mukha ng lalaki. Nabigla naman ito at bahagyang umatras, saka siya tumalon palabas ng kama. Tumakbo patungong pintuan. Pero mabilis din itong nakarecover. Hinablot siya sa braso. Muntik na siyang mapasigaw. Mahigpit ang kapit. Ramdam niya ang lamig ng guwantes ng lalaki. Pero sa loob ng ilang segundo, nagawa niyang kagatin ang kamay nito ng ubod ng lakas. Napahiyaw ito sa sakit.
At iyon ang naging pagkakataon niya para makawala. Tumakbo siya sa hallway. Madilim, tahimik, at walang ibang tao. Naririnig niyang mabilis ang pag-aabol ng mga yabag sa likod niya. Sa pagmamadali, nadulas siya sa carpet. Halos sumubsob siya sa sahig, pero pinilit niyang bumangon. Muntik na siyang maabutan nang bigla siyang makakita ng ilaw mula sa dulo ng koridor. Si Mang Julio, hawak ang flashlight. "Leia?" Gulat itong sigaw. Nang makita na nakamaskarang lalaki ang matandang hatinero, mabilis itong tumakbo pabalik. Tumalon sa bukas sa bintana ng service hallway. Halatang sanay at mabilis. Paglapit ni Mang Julio, wala nang lalaki. Halos hindi naman makahinga si Luna. "Ano yan? Bakit siyang punteriya?" Tanong sa isip niya. "Ma'am Luna, ano ang nangyari?" Tanong ni Mang Julio na halatang nag-aalala. Umiling siya. Pinigil ang panginginig. May pumasok po. Sinubukan niya ako saktan." Napatitig ang matanda sa nabuksang bintana. "Diyos ko, bakit alam niya kung saan ka natutulog?" At iyon ang tanong na kinilabutan si Luna. Bakit nga ba? Paano nilang nalaman ang eksaktong kwarto niya? At sino ang nagbigay ng impormasyon? Habang naglalakad silang pabalik sa room niya, may napansin siyang kakaiba. Ang doorknob, may gasgas at bakas ng penwersong susi. Ibig sabihin, hindi iyon aksidente. May taong may access sa susian ng mansyon. At ang masama, may nag-utos sa kanila. Pagkaalis ni Mang Julio, naupo si Luna sa gilid ng kama niya. Hindi niya maisara ang pinto agad. Nanginginig pa rin ang kamay niya. Pinakinggan niyang muli sa isip niya ang nangyari. Maskara, patalim. Alam ang kwarto niya. Pinasok siya habang tulog. Tumakbo palayo na parang sanay na sa pagtatago. At ang pinakamahalaga, wala siyang ibang kaaway dito. Wala, kundi isang tao na may motibo para patahimikan siya kung sakaling may nalaman siyang hindi dapat. Si Cassandra. Hindi malayo, lalo mat may nakita siyang forged documents at narinig na secret calls. Kung naramdaman ni Cassandra na may nakamasid sa kanya, maaari nitong isipin na ang bagong katulong ang problema. Pero hindi iyon ang pinaka-nakakakilabot na parte. Habang nakaupo siya sa kama, napatingin siya sa gilid ng maliit na mesa kung saan nakatagong USB drive at lumang phone niya na may recordings. Paano kung ako talaga ang target? Paano kung pinapatahimik siya ni Cassandra dahil sa nakita ako sa study room noong nakaraan? Sinilip niya ang secret pocket sa ilalim ng kahon. Andun pa rin ang phone at USB. Nakahinga siya. Pero mababaw lang. Hindi iyon sapat para maibsa ng takot. Kung kaya nilang pasukin ang kwarto niya, kaya rin nila akong balikan. Kaya rin nila ulit akong saktan o lunurin ang ebidensya. At kung hindi dumating si Mang Julio, hindi niya alam kung anong nangyari. Habang kinakapa niyang maliit na pasa sa braso niya, galing sa paghaplot ng lalaki, nagdesisyon siya. Hindi na siya pwedeng magpanggap na okay. Hindi na sapat ang pagre-record. Kailangan niyang pabilisin ang pagbuo ng ebidensya bago sila maunahan. At higit sa lahat, kailangan niyang malaman ang isang tanong. Kung tauhan niyo ni Cassandra, sino sa loob ng mansyon ang kakampi nila? Sapagkat malinaw sa kanya ngayon, kung may unang pag-atake, may susunod pa. Tahimik na hapon sa mansyon, nakaayos na ang lahat ng kwarto. May naglalagay ng bagong bulaklak sa sala at ang mga kasambahay ay abala sa kani-kanilang mga gawain. Si Luna naman ay naglilinis ng dining area nang may marinig siyang usapan mula sa pintuan. Ma, parang si Cassandra yung dati nagkaroon ng scam case abroad. Parang munting kidlatang tumama sa utak niya. Dumapa siya sa tabi ng mesa. Pilit na nagtatago habang sinusubukang marinig ng buo ang usapan. Nang marinig niya ang buong linya ng bisita, isang matanda at pamilyar na kaibigan ng pamilya, pumuti ang mukha ni Cassandra. Halos mawala ang kontrol. Bakit mo naman nasabi yan? Sambit nito. Nanginginig ang boses at galit at kaba. Wala kang karapatan na magsalita ng ganon sa harap ng mga tao.
Walang nakakaalintana sa galit ni Cassandra. Dahan-dahan siyang lumakad patungo kay Leia, ang kanyang bagong katulong, na parang naging simbolo ng nakakakita ng katotohanan. "Leia!" Sigaw niya na halos sumigaw na sa dining area. "Anong ginagawa mo dyan? Anong sinasabi mo sa mga bisita?" Si Leia naman ay na-shock, hindi makagalaw. Hindi pa siya nakakapagsalita. Ang mga kasambahay ay natigilan sa kung ano ang nangyayari. May ilang humihinga ng malalim. Alam na may lalabas na hindi maganda. Si Cassandra hindi na mapigilan. Binunto ng lahat ng galit niya sa dalaga. "Kung ano man ang narinig niyo," galit na galaw, "huwag niyo nang pansinin. Sila yang may kasalanan. Ang inutil na katulong na to puro lang gulo at drama." Pumayag ang iba sa paligid na manahimik. Takot na rin sa galit ng babae. Ngunit sa mata ni Leia, malinaw na ito ay hindi lamang simpleng galit. Ito ay pagtatakip sa katotohanan na na-expose ang kanyang nakaraan. "Leia, lumabas ka rito at ayusin ang dining table ngayon," utos si Cassandra, sabay turo ang dalaga. Habang naglalakad si Leia, pilit siyang pinapanood ng mga kasambahay. Ang mga tanong sa kanilang mga mata, bakit siya pinapahiya? At anong ginawa niya? "Pasensya na po, ma'am." Tahimik lang na sagot ni Luna, pero halatang naninindigan sa loob. Hindi siya umiiyak, hindi rin siya nagpapanik. Bagkus, iniisip niya kung paanong mapapakinabangan ang sitwasyon. Pagkatapos niyang ayusin ang pinggan at basahan, nakabalik na siya sa dining area. Nakita niya si Cassandra na nakatayo, nakayuko sa galit. Halos tigang na tigang ang mga ugat sa leeg. "Sino man ang naglabas ng nakaraan ko, malalagot." Sagaw niya sa isipan at nang tumingin kay Leia, "Ikaw ang may sala sa lahat ng nangyari. Bakit hindi mo nalang gawin ang trabaho mo ng tahimik?" Ang pinakamalaking pagkakamali ni Cassandra, hindi niya na nakontrol ang sarili sa harap ng bisita. Mabilis na napuno ng kaba. At dahil doon, nagmisulang isang malaking biro ang kanyang pagtatangka na itago ang nakaraan. "Hindi yun naiintindihan," halos sigaw niya. "Hindi ako scammer. Baka kamukha ko lang narinig niyo." Tumigil siya. Huminga ng malalim at sinadyang umisi. Ngunit walang nakakita ng sincerity sa ngiting iyon. Sa tabi ng lahat, lumakas ang kutob ni Luna. Nakita niya ang unti-unting pag-breakdown ni Cassandra. Isang babaeng tipong palaging kontrolado. Ngayon ay nakatulala sa isang sitwasyon na hindi niya maipaliwanag. Si Aling Marites at Mang Julio ay nakatingin sa eksena. "Grabe si Ma'am," bulong ni Aling Tess. Halatang may halo ng takot at pagkabahala. Para bang hindi niya makontrol ang sarili niya. "At Leia, anak, mabuti na lang at hindi ka nag-react." Nagtipon-tipon ng iba pang kasambahay. Pilit na nagtatahimik. Pero ramdam ang tensyon. Bawat isa ay nakatingin kay Luna. At sa mga mata niya, makikita nila ang tapang at kontrol sa sarili. Pagkatapos ay lumapit si Luna sa bintana ng dining area. Huminga ng malalim at pinilit ayusin ang sarili. Alam niya na hindi iyon ang huling pagkakataon na gagamitin ni Cassandra ang galit para takutin siya. Pero sa kabilang banda, may ngiting dumaan sa isip niya. Hindi niya sinadyang marinig ang impormasyon mula sa bisita. Ngunit dahil dito, nakatanggap siya ng malaking advantage. Na-expose ang nakaraan ni Cassandra sa isang pagkakataon na hindi inaasahan. At ngayon, mas malapit si Luna sa layunin niya. Makuha ang ebidensya at mailigtas ang ama niya sa panlilinlang. Sa pagtatapos ng araw, isang bagay ang malinaw kay Luna. Nagkamali si Cassandra. Hindi niya na maitatago ang nakaraan. Hindi na siya ganap na makokontrol ang mga tao sa paligid niya. At sa bawat galit na pinapakita nito kay Luna, bawat public humiliation, mas lalo lang tumitibay ang loob ng dalaga. Hindi pa tapos ang laban. Bulong niya sa sarili, habang pinapakinggan ng tahimik na humahampas ang hangin sa labas. Ngayon, mas handa na siya kesa dati. Tahimik ang hallway ng hasyenda habang nag-aayos si Luna ng mga basahan at naglilinis ng cabinet sa kusina. Malamig ang hangin
at halatang tapos na ang hapon na shift ng ibang kasambahay. Ngunit may lumapit na mabagal na yabag. Isang pamilyar na kilos na nagpakurok sa likod ni Leia. Leia, mahina ngunit may magmamandamdaming tinig. Si Ate Mercy iyon. Ang matagal ng kasambahay ay nakatayo sa doorway. Halatang nag-aalangan bago tuluyang lumapit. May sasabihin ako pero huwag kang mag-alala. Confidential. Ani Ate Mercy. Sabay dahan-dahang pagsulip sa paligid para siguraduhin na walang nakikinig. Si Leia ay napapikit ang isip sa mga nangyari sa nakalipas na gabi at araw. Tumango lamang. Pilit pinipigil ang kaba. Sige po Ate Mercy, ano po yan? Tumigil si Ate Mercy. Huminga ng malalim at saka nagpatuloy. Matagal na ako nagtatanong sa sarili ko, Leia. May nangyayaring kakaiba sa mansyon bago ka dumating. Naputol sandali ang paghinga ni Leia. Bago pa siya makapagsalita, in-extend ni Ate Mercy ang kamay. Parang may hawak na mahalagang salita na dapat marinig. Alam mo ba, ilang buwan bago ka pumasok sa mansyon, may nawawalang pera at alahas na nagmumula kay Doña Esperanza. Napatingin si Luna. Pilit inaalala ang pangalan ng kanyang yumaong ina. Oo, ang aking ina. Bulong niya sa sarili. Hindi lang yan. Dagdag pa ni Ate Mercy na mabigat ang tono. Ilang buwan na rin may suspetsya si Don Mateo. Pero wala siyang sapat na ebidensya. Ang pinagtutuunan niya ng mata, si Ma'am Cassandra. Natahimik si Luna. Halos mawala ng hininga. Ano? Bakit si Ma'am? Nag-shake ang ulo ni Ate Mercy. Hindi ko rin alam. Ani Ate Mercy na dahan-dahang huminga. Pero narinig ko. Ikaw, Leia, ngayon ang pinagbibintangan. Huminga si Luna sa gilid ng counter. Pinisil ang sarili sa kahabaan ng kalsada. Ha? Paano po? Paano nila ako napagbantangan ng ganito samantalang kakapasok ko lang naman dito sa mansyon? Tahimik si Ate Mercy. Pilit kinakalma ang dalaga bago ipaliwanag ang katotohanan. May mga tao sa mansyon na nagmamasid sa lahat ng kilos mo. Lalo na si Ma'am Cassandra at ang kanyang anak na si Violet. Parang sinasabi nila na may alam ka. Pero hindi nila alam kung ano. Kaya ka nila ginagawang target para mailayo sa kanila ang totoong nagkakasala. Napatingin si Luna sa mata ni Ate Mercy. Ang kaba ay malinaw sa kanyang mukha. Pero bakit ako? Bakit nila ako pinagkakandong ng kasalanan? Samantalang hindi ko pa naman alam ang buong kwento. Ngumiti si Ate Mercy ng kaunti. Pilit nakakapagpataglay ng katahimikan sa gitna ng tensyon. Kasi Leia, bago ka dumating, may nawawalang alahas, pera at iba pang mahalagang gamit. Ang mga taong may interes sa sirain ng pangalan mo, ginamit ka bilang scapegoat. At alam mo, napapansin ko may mga senyales na parang may tauhan si Ma'am Cassandra na nagmamasid sa mga kasambahay at sayo. Kaya nakikita nila na ikaw ang dahilan, kahit wala ka namang kinalaman. Huminga si Luna ng malalim. Halos makalimutan ng kaba na nararamdaman niya ilang gabi lang nakalipas. Ang unang pag-atake sa kanyang kwarto, ang galit ni Cassandra, ang pagkapahiya sa dining area. Ngunit ngayong narinig niya ito mula kay Ate Mercy, malinaw sa kanya na hindi siya nag-iisa. May taong alam ang katotohanan. May taong handang tumulong. Kahit sa tahimik na paraan. Leia, sabi ni Ate Mercy, dahan-dahang lumapit. Alam kong mahirap, pero kailangan mo manatiling maingat. Lahat ng pinapakita nila sa'yo, galit, pang-aabuso, panilin lang, para lang itago ang tunay na kriminal. At sa iyong pagiging matapang, may pagkakataon tayong maglabas ng katotohanan. Pinisil ang kamay ni Ate Mercy sa sandaling iyon. Parang may bigat na unti-unti nawala. Matapos ang ilang minuto ng tahimik na pag-uusap, lumayo si Ate Mercy at nagpaalam. Ngunit naiwan kay Luna ang isang mahalagang mensahe. Kailangan niyang protektahan ang sarili at ipagpatuloy ang koleksyon ng ebidensya. Alam niyang hindi madali. Hindi madaling patunayan ang innocence niya sa mansyon na puno ng lihim at panlilin lang.
Ngunit sa pagkakataong iyon, mas lumakas ang loob niya. Hindi lamang para sa sarili niya, kundi para na rin sa yumaong ina, para sa ama at para sa lahat ng inosenteng tao na nagiging biktima ng panlilinlang. Bago natapos ang gabi, tinitigan ni Leia ang mansyon mula sa bintana ng kanyang kwarto. Ang mga ilaw sa corridor ay kumikislap at ramdam niya ang tensyon sa bawat sulok. Ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit sa pagkakataong yon, alam ni Luna na may kakampi siya sa dilim. Isang taong handang magturo ng direksyon kahit tahimik. At iyon ang simula ng mas maingat at mas matibay na pagbuo ng ebidensya. Tahimik ang hapon sa mansyon. Ngunit ramdam ni Leia ang tensyon sa bawat sulok ng sala. Nakatayo siya sa tabi ng counter, abala sa paglilinis, ngunit may kakaibang aura sa paligid. Alam niyang may balak si Cassandra. Isang bagay na matagal niya nang naramdaman sa kilos sa titig nito sa kanya. Ngunit ngayon, malinaw sa bawat galaw ni Cassandra na may tinatagong plano. Lumapit si Cassandra kay Leia na parang walang nangyayari. Leia, pwede mo bang ayusin yung bag kong naiwan sa lounge? Tanong nito. Halatang mabait sa tono ngunit may kasamang pagkukunwari. Opo, ma'am. Sagot naman ni Leia at dahan-dahang lumapit sa bag. Habang binubuksan ng zipper ni Leia ang bag, marahang inilagay ni Cassandra ang mamahaling bracelet sa gilid ng bulsa ng apron ng dalaga. Isang bracelet na matagal nang hinahanap sa koleksyon ng mansyon. Hindi naman iyon napansin ni Leia. Sa isip niya, ordinaryong bag lamang iyon na lilinisin. Hindi niya alam na sa bawat galaw niya may nakamasid at bawat hakbang ay nire-record sa mga mata ni Cassandra. Sandali lang, tinawag ni Cassandra ang security ng mansyon. May nawawala sa koleksyon ng mansyon. Si Leia lang naman ang nandito kanina. Kapkapan niyo nga siya? Sigaw nito at puno ng paninira at galit. Nagulat naman si Luna. Ha? Paano po? Hindi po ako. Hindi na siya pinakinggan. Hinila siya ng isang security guard at ramdam ang pagkahulog ng dibdib niya. Ang mga kasambahay na nakasaksi sa lahat ay natigilan na tila nag-aalangan kung kanino titindigan. Leia, halika rito. Magpaliwanag ka. Sambit ni Cassandra. At halos lahat ng kasambahay ay tumingin sa dalaga. Nakatingin na parang siyang may sala. Humarap si Luna sa harap ng lahat. At kahit alam niyang inosente siya, ramdam ang bigat ng tanong ng iba. Hindi po ako. Hindi ko po kinuha yun doon. Ngunit halos lahat ay naniniwala sa sinabi ni Cassandra. Ang dating mabait na mukha ni Cassandra ay napuno ng paninindigan at panilinlang. Si Violet na kasamang nanonood ay nakangiti sa tuwa, parang nakakita ng palabas. At Leia, tama na nga. Umamin ka na. Bago ka pa mapalayas. Sigaw ni Cassandra. Punong-puno ng panghahamak. Huminga si Luna ng malalim. Pilit pinigil ang galit at takot. Alam niya hindi pwedeng mawala ng kontrol. Biglang pumutok ang pinto ng mansyon. Anong nangyayari dito? Sigaw ni Don Mateo. Nakaagad nakaramdam ng tensyon sa boses ni Cassandra at sa pagtalo ng mga mata ng kasambahay sa paligid. Si Cassandra na unang nagpakita ng pagkontrol ay biglang napangiti. Isang pagkukunwari. Darling, si Leia ang kumuha ng bracelet. Kailangan mo siyang maparusahan. Tumigil si Don Mateo sa gitna ng sala. Nagulat at ramdam ang kanyang pagkabigla. Leia? Tawag niya sa dalaga sabay lapit. Si Leia naman ay natigilan. Ngunit agad na naglatag ng mga kamay sa harapan. Nagpapakita ng kainosentehan. Don Mateo, hindi po ako. Hindi ko po kinuha yun. Sabi ni Leia na nanginginig, ngunit tapat ang tingin sa ama. Tahimik ang mansyon. Nananatili si Don Mateo sa gitna ng dalawa. Si Cassandra na matigas ang mukha, pilit nagpapanatili ng panlilinlang. At si Leia na halos maluha ngunit naninindigan. Cassandra, mahinang simula ng ama. Ngunit puno ng malamig na pagdinig. Ano ba talagang nangyayari? Napatigil naman si Cassandra. Sa loob ng ilang segundo, halos mabangga ang pagkakatakot.
Hindi niya alam kung paano itutuloy ang plano. Ngunit dali-dali niyang tinutukan ang paninindigan niya. Mateo, sila yang kumuha. Pakiusap, dapat siyang maparusahan. Dahil sa tamang oras, tamang paninindigan, at sa presensya ng ama, hindi na makapagpatuloy si Cassandra sa kanyang panilinlang. Si Don Mateo ay tumingin kay Leia. Nagdadalawang isip ngunit ramdam ang katapatan sa mga mata ng dalaga. Leia, mahinang simula, ngunit may halong proteksyon at tiwala. Ikaw ba talaga? Huminga ng malalim si Luna. Pinipilit panatilihin ang kanyang katahimikan at dignidad. Alam niya hindi pa tapos ang laban. Ngunit sa sandaling iyon, may panimulang liwanag. Ang katotohanan ay nagsimulang lumabas sa gitna ng pandilinlang ni Cassandra. Tahimik ang sala ng mansyon matapos ang eksena ng bracelet. Lahat ng kasambahay ay nakatitig. Parang bumitaw sa sarili nilang hininga. Hinintay ang susunod na mangyayari. Si Luna ay nakatayo. Medyo nanginginig ang mga kamay. Ngunit pinipilit na panatilihin ang postura ng inosente. Si Don Mateo nakatayo sa gitna ng sala. Napatingin sa dalaga ng may halong galit at kalituhan. Hindi naman makapaniwala ang Don. Ang dalaga na kilala niya bilang mabait at maasikaso ay biglang napagbintangan ng ganitong kasalanan. Leia, mahina ang boses niya. Puno ng pagtataka. Hindi ako makapaniwala. Hindi pwede na ikaw magnanakaw. Ang puso naman ni Luna ay halos sumabog. Hindi niya pa kayang isiwalat sa ama ang buong katauhan niya bilang Luna Villarosa. Hindi pa. Kailangan niya maghintay ng tamang pagkakataon. Ng perfect timing. Bago niya ilantad ang lahat. Ngunit sa loob nang nagiiyak siya ng tahimik. Hindi sa paraang malakas at lantad, kundi sa isang pag-iyak na nakatago sa puso. Paghihirap dahil sa pangape, panlilinlang, at ang bigat ng pagiging target ng sariling stepmom. Don, hindi po ako. Hindi ko po ginawa. Maniwala po kayo. Panalangin niya sa sarili habang pinipigil ang luha sa mata. Pinilit niyang huminga ng malalim. Pinigilan ng boses na manginig. Si Don Mateo naman ay naglakad palapit sa dalaga. Hindi ko maipaliwanag. Sabi niya na nanginginig ang boses. Kung paano man nagawa to. Kailangan kitang ipabarangay, Leia. Kailangan nating alamin kung sino ang totoo. Nakaramdam ng panandaliang takot si Luna. Kung papabarangay siya, may posibilidad na lalabas ang kanyang tunay na pagkatao. Pero alam niya, hindi iyon ang tamang oras. Ngayon, kailangan niyang magpigil at mag-strategize. Habang nakatayo sa harap ng ama, pinisil ni Luna ang kamay niya. Pilit na pinipigil ang sarili. Sa loob ng puso niya, umiiyak si Luna. Ang totoong siya. Sa bawat pagtutol ni Cassandra sa kanya. Sa bawat pangmamaliit. At sa panggigipit na nararanasan niya sa loob ng mansyon. Paano ko maipapakita sa kanya na hindi ako si Leia lang, kundi si Luna? Bulong niya sa sarili. Ngunit alam niya hindi pwede ngayon. Isang pagkakataon na walang makalimot sa katotohanan at walang makakapagtaboy sa kanya. Kahit ramdam niyang paninlinlang, kahit pinipilit ng takot na yumuko, pinili ni Luna na manatiling matatag. Don, ipinapangako ko po, hindi ko po ginawa yan. Mahina ang ngunit matapang ang boses. Alam niyang ramdam ng ama ang tapat na emosyon sa likod ng kanyang salita. Kahit hindi alam ng lahat kung ano ang nangyayari sa loob ng kanyang puso. Tumigil si Don Mateo sa kanyang hakbang. Nagulat sa kalinawan ng tinig ni Leia. Talaga ba, Leia? Sige, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Mahina ang sambit niya. Halatang naguguluhan at nag-aalangan sa paniniwala. Habang nakatayo sa harap ng ama,
Ramdam ni Luna ang kakaibang halo ng kaba at lakas. Hindi pa niya pwedeng sabihin ang buong katotohanan. Ngunit alam niyang may oras pa siya para masiwalat ang ugali ng future stepmom. Tay, maghihintay po ako sa tamang panahon. Bulong niya sa sarili. Nakatingin sa mata ng ama. Ramdam niya ang paninindlang ni Cassandra sa paligid. Pero ramdam din niya ang pagmamahal ng ama. Kahit sa gitna ng pagdududa. Bago naglakad si Don Mateo papunta sa hallway upang ayusin ang sitwasyon, huminga si Luna ng malalim. Pinilit niyang ilagay ang sarili sa mental state ng isang matapang na tagamasid. Hindi basta-basta ang isang inosenteng katulong na nagiging biktima. Umikot si Luna sa dining area. Pinagmamasdan ng bawat galaw ng kasambahay. Sinisigurong walang makakaagaw sa kanyang ebidensya. Bawat hakbang, bawat galaw, may kahulugan. Tahimik ngunit eleganteng namayani ang gabi sa malaking dining hall ng mansyon. Ang mga ilaw ay kumikislap sa kristal na chandelier, habang ang mga mesa naman ay pinaghahandaan para sa isang espesyal na family dinner. Isang engagement celebration na inaasahan ng buong pamilya at mga business partners. Si Luna na ngayon ay nakaupo sa gilid ng room. May kakaibang tensyon sa dibdib. Alam niya na ito na ang tamang pagkakataon. Ang buong taon ng pag-iipon ng ebidensya. Pagmamasid at pagtatago ng totoong sarili ay para sa sandaling ito. Naglakad siya papasok sa dining hall. Suot ang simpleng uniform ng katulong. Ang mga prosthetic na ginamit niya upang magmukhang ibang tao. Ang makeup, wig, at braces ay unti-unting tinanggal, pinakita ang totoong mukha niya. Si Luna Villarosa. Tahimik ang lahat sa kanyang paglapit. Ang mga business partners at kaibigan ng pamilya ay nakatingin. Halatang naguguluhan. Ngunit ang pinakamalaking reaksyon ay mula sa ama niya. Leia? Luna? Sigaw ni Don Mateo. Halos hindi makapaniwala sa nakikita. Si Luna, matagal niya ng anak, na akala niya ay nasa Hong Kong, ay nakaharap na sa kanya. Buong determinasyon sa mga mata. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Luna. Mabilis niyang inilabas ang kanyang laptop. Nag-play ng video recordings. Mga lihim na kuha sa mga pag-uusap ni Cassandra at Violet. Kasama ang mga bulong ng kasambahay tungkol sa panilinlang at pang-aabuso sa loob ng mansyon. Isa-isa niyang pinakita ang mga screenshots ng text messages at email exchanges. Pati na ang forged documents sa pinaghahalu-halo ni Cassandra upang maitago ang kanyang kasamaan. Lahat ng ebidensya ay malinaw. Walang puwang para sa pagdududa. Ang mga bisita, dating masaya at abala sa engagement dinner, ay nananatiling nakatunganga. Ramdam ang tensyon sa bawat mata. Si Cassandra, na akala niya ay nakontrol ang sitwasyon, ay walang magawa. Hindi to totoo. Sigaw niya. Halos nanginginig sa galit at takot. Ngunit bawat video at screenshot ay malinaw. Hindi siya makapagtanggi. Habang iniisa-isang nilalantad ni Luna ang ebidensya, unti-unting bumabagsak ang fasad ni Cassandra. Nahihiya sa harap ng lahat. Sa pamilya, sa mga bisita. At higit sa lahat, sa ama ni Luna. Sa huling bahagi ng presentation, nahimatay si Cassandra sa kahihiyan. Ang perfect image niya na ipinakita sa lahat ay naglaho sa isang iglap. Si Don Mateo, bagaman nagulat at napahiya sa pangyayari, ay mabilis na kumilos. Lumapit siya kay Luna at niyakap ito ng mahigpit. Luna, anak ko, hindi ko malang napansin na andito ka lang pala sa mansyon. Pasensya ka sa lahat ng nangyari sa'yo dito. Sambit niya na may halong luha sa mata. Si Luna, kahit ramdamang lungkot sa loob, ay ngumiti ng mahinahon. Tatay, mahal na mahal kita. Ngunit kailangan kong ipakita ang katotohanan para sa lahat.
Sagot niya na puno ng paggalang at tapang. Ang mga business partners at kaibigan ay namangha sa pagiging matapang ni Luna. Hindi lamang niya nailantad ang kasinungalingan ni Cassandra, kundi pinakita rin niya ang kanyang katapatan, katalinuhan at pagmamahal sa pamilya. Ang dining hall ay napuno ng halo ng sorpresa, pagkabigla, paghanga. Si Violet na akala niya ay nakontrol si Leia na ngayon ay si Luna ay nananatiling tahimik. Halatang natutulala sa nangyari. Si Cassandra na dati dominant at matapang sa lahat, ngayon ay walang magawa kundi humarap sa katotohanan. Ang engagement dinner na dapat ay puno ng saya ay naging eksena ng pagwawakas sa panlilinlang. Si Luna na nakatayo sa harap ng lahat ay kumikislap sa kanyang determinasyon. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ngunit sa gabing iyon, napatunayan niya na ang katotohanan ay mas malakas kesa sa sinumang manlilinlang. At sa kabila ng lahat, isang bagong simula ang naghihintay sa pamilya Villarosa. Isang simula na puno ng katotohanan, pagmamahal at pag-asa sa tamang hinaharap. Matapos ang magulong engagement dinner, nanatili ang tensyon sa mansyon. Ang bawat kasambahay ay tahimik, ngunit ramdam ang pagbabago sa hangin. Si Luna na ngayon nakikilala na bilang tunay na anak ni Don Mateo, ay abala sa pagtulong sa ama at sa pagpapanumbalik ng tiwala sa pamilya. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. May mga tanong pa tungkol sa nakaraan ni Cassandra, sa tunay na dahilan ng kanyang panlilinlang at sa kung paano niya nagawa ang lahat ng tila walang kapintasan. Si Don Mateo ay agad na nag-utos sa kanyang legal team at mga private investigators upang imbestigahan si Cassandra. Habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting lumalabas ang mga nakakabiglang detalye. May mga warrant of arrest si Cassandra sa ibang bansa dahil sa panlilinlang, fraud at iba pang financial crimes. May mga taong dating naloko at nagbayad ng mataas na halaga para sa mga investments na hindi naman umiral. Ang lahat ng perfection ni Cassandra sa panlabas ay isang maskara lamang. Ang kanyang anak na si Violet ay ginagamit upang palaging magmukhang maayos ang imahe sa publiko. Sa bawat dokumento at report na nakakalap, lalong nagiging malinaw kay Luna at sa ama niya kung gaanong kalalim ang paninlinlang na ginawa ni Cassandra sa kanilang pamilya. Napag-alaman nila na si Violet ay hindi lang basta spoiled brat. Isa pala siyang instrumento sa pagpapakita ng imahe ni Cassandra bilang perfect mom sa mata ng iba. Isang paraan para mas maligaw ang mga mata sa totoong pagkatao ng ina niya. Ang galit ni Luna sa nakaraang mga pang-aabuso ay unti-unting nauugnay sa mas malalim na plano ni Cassandra. Lahat ng ginawa ng dalaga sa mansyon, mula sa panlilinlang, pangmamaliit sa kasambahay, at pananakot kay Leia, ay bahagi ng mas malaking manipulative scheme upang panatilihin ang kontrol at protektahan ang sarili mula sa hustisya. Habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting napagtatanto ni Don Mateo ang saklaw ng panlilinlang. Hindi lang ang kanyang sariling pananampalataya at mabuting babae ang naabuso, kundi pati ang tiwala ng pamilya sa kabuuan. Luna, anak, salamat sa tapang mo. Sabi niya sa kwarto, hawak ang kamay ng anak. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko malalaman ang buong katotohanan. Ngayon, alam na natin. Hindi lahat ng nakikita natin ay totoo. May mga tao nagtatago sa likod ng magandang mukha. Ngumiti naman si Luna. Ramdam ang bigat na unti-unting nababawasan. Tay, kailangan po natin ng tiyaga at tama ng timing. Kaya lumabas ang lahat ng ebidensya sa tamang pagkakataon. Dahil sa mga warrants at ebidensya,
Agad na kumilos sa mga otoridad. Si Cassandra ay nasa ilalim na ng surveillance at balak na ipatawag sa korte. Lahat ng accounts, assets, at bank records ay sinusuri upang ma-secure ang mga ito laban sa panilinlang at panilinlang sa pamilya Villarosa. Ang kanyang dating reputasyon bilang socialite at perfect stepmom ay tuluyang bumagsak sa harap ng publiko. Habang nanonood sa mga dokumento at ulat, napagtanto ni Luna kung gaanong katalino at katalim ang mga plano ni Cassandra. Tay, akala natin simpleng panilinlang lang nangyayari dito. Pero ang buhay niya, puno ng tinatagong lihim. Wanted siya sa ibang bansa. May ninakaw pa sa iba. At ginagamit ang anak niya bilang props para sa imaheng gusto niyang ipakita sa mundo. Paliwanag ni Luna Sama. Gaano man kaganda sa labas, nasa likod niya ang tunay na kasamaan. Dagdag niya na puno ng determinasyon. Ang mansyon na dating puno ng pang-aapi at panilinlang ay unti-unting naging lugar ng kaayusan at kalinisan at moralidad. Ang mga kasambahay ay unti-unting nakaranas ng espeto at patas na trato mula sa pamumuno ng tunay na pamilya Villarosa. Ang bawat sulok ng bahay ay sinisiyasat upang matiyak na walang panilinlang na matatagpo ang muli. Si Violet na ngayon ay unti-unting nakikita ang katotohanan tungkol sa ina, ay natuto na hindi lahat ng pinapakita sa publiko ay tunay. Sa bawat ulat, bawat warrant, bawat legal na hakbang, si Luna ay lumalakas ang loob. Alam niya ang lahat ng sakripisyo at panganib na ginawa niya bilang Leia ay nagbunga. Hindi lamang niya nailigtas ang ama mula sa panilinlang, kundi pati ang pamilya at ang tiwala nila sa isa't isa. Tahimik, ngunit puno ang tensyon ng mansyon. Ang mga kasambahay ay abala sa kani-kanilang gawain. Ngunit ramdam ng lahat ang kakaibang pagbabago sa hangin. Si Luna ay abala sa pag-review ng bagong ebidensya laban kay Cassandra. Ramdam niya na malapit na ang sandaling makamit ang hustisya para sa pamilya. Tay, tingnan mo to, sabi ni Luna. Hawak ang report mula sa private investigator. Si Don Mateo naman na dati nalulunod sa pang-aapi at panininlang ni Cassandra ay napatingin sa dokumento nang may halong gulat at galit. Luna, hindi ko akalain. Mahinang sambit niya. May nilalagay pala siyang gamot sa akin para mapahina at maging dependent ako sa kanya. Naramdaman naman ni Luna ang tindi ng sitwasyon. Ang scheme ni Cassandra ay hindi lamang simpleng panilin lang sa imahe ng pamilya. Ito ay aktual na banta sa kalusugan at kaligtasan ng ama niya. Alam mo ba kung gaano katagal niya itong ginagawa, Tay? Tanong ni Luna na halos nanginginig sa galit. Hindi ko alam. Pero ito na siguro ang dahilan kung bakit palaging may iniinom akong gamot na pakiramdam ko hindi naman effective. Sagot ni Don Mateo, puno ng takot at pagkabigla. Ngunit hindi natapos ang plano ni Cassandra doon. Natuklasan nilang sinusubukan niyang tumakas kasama ang kanyang lover. Ang lalaking dati niyang naka-video call upang makatakas sa mga authorities at ipinagpatuloy ang panilinlang. Ngunit ang plano ay nabigo. Agad silang nahuli ng mga authorities na sumusubaybay sa bawat kilos ni Cassandra mula nang lumabas ang mga warrants at ebidensya ng panilinlang. Tay, tingnan mo. Ipinakita ni Luna ang larawan at video ng pagkakahuli kay Cassandra. Sinubukan nilang lumabas ang bansa, pero nahuli sila. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng to. Hindi lang siya mapanlinlang. Delikado pa. Sabi ni Don Mateo. Ramdam ang galit at takot sa boses. Si Violet naman na iniwan ni Cassandra sa mansyon ay umiiyak sa kanyang kwarto. Hindi niya maintindihan kung bakit
Bigla na lang nawala ang kanyang ina na palaging nakikitang perfect at maalaga. Clueless siya sa totoong balak ni Cassandra, sa panlilin lang at sa banta ng kanyang ama. Umiyak si Violet. Hawak ang mga gamit na dati bahagi ng pagpapakita ni Cassandra ng imahe ng mabuting ina. Mom, bakit niyo ako iniwan? Sambit niya sa hangin. Naguguluhan at nalilito. Si Luna na nakamasid sa doorway ay dahan-dahang pumasok. Violet, kailangan mong malaman ang katotohanan. Mahinahon ngunit may authority sa tinig. Ang mama mo, hindi siya tulad ng inaasahan nating mabuti. Ginagamit ka lang niya para sa kanyang plano. Umiiyak si Violet, ngunit unti-unti niyang naiintindihan ang sitwasyon. Habang si Luna ay nakatayo sa tabi niya, nagbigay ng suporta at katahimikan. Ang pagkakahuli ni Cassandra ay naglatag ng daan para sa legal na proseso. Confiscation ng assets, pagsisiyasat sa mga bank accounts, at pag-secure ng mansyon laban sa anumang panlilinlang. Si Luna, bagaman ramdam ang galit at sakit, ay pinipilit manatiling kalmado. Alam niya ang revenge ay hindi puro galit, at ito ay pagwawasto sa pinsalang ginawa ni Cassandra. At proteksyon sa pamilya Villarosa. Habang dinala si Cassandra sa custody ng authorities, natuklasan din nilang may plano pa siyang lumipat sa ibang bansa upang magtago at protektahan ang kanyang assets. Ngunit dahil sa mabilis na aksyon ng pamilya Villarosa at ng mga authorities, naputol ang lahat ng kanyang plano. Si Violet, bagamat confused at umiiyak, unti-unting natuto ang katotohanan. Ang imahe ng ina bilang perfect mom ay unti-unting nabubuwag. At ramdam niya na ang kanyang stepdad at si Luna ay handang gabayan siya. Si Luna sa kanyang tapang at katalinuhan ay nagsilbing gabay. Di lamang para sa hustisya at revenge, kundi para sa pagbawi ng tiwala at kaayusan sa mansyon. Tahimik ngunit puno ng bagong pag-asa ang mansyon. Ang dating tensyon, galit at pang-aapi na dala ni Cassandra ay unti-unting napalitan ng katahimikan at kaayusan. Sa loob ng sala, nakaupo si Don Mateo. Matalim ang iniisip ngunit ramdam ang pagmamalaki sa anak na matagal niya nang iniwan sa London. Luna anak, sobrang proud ako sa'yo, sabi niya. Bahagyang nanginginig ang boses. Ramdam ang emosyon na pinipigilan. Ngumiti naman si Luna na nakamasid sa ama. Tay, hindi ko po nagawa to para sa sarili ko. Para po ito sa atin. Para sa pamilya. Sagot niya ng may tapang at init ng pagmamahal. Si Violet na dati spoiled at clueless sa totoong ugali ng ina ay unti-unti nang natuto sa bagong gabay ni Luna. Violet, halika dito. Tawag ni Luna sa dalaga habang abala sa paglilinis ng study room. Umiyak si Violet. Ngunit sa bawat salita ni Luna, unti-unti siyang nagiging receptive. Alam mo, hindi lahat ng nakikita natin ay totoo. May mga taong nagpapanggap para sirain ng iba. Pero ikaw, may pagkakataon ka pang baguhin ang sarili mo. Maging mabuting tao ka. Paliwanag ni Luna. Sa tulong ng guidance at pasensya ni Luna, unti-unting naging maayos ang asal ni Violet. Nakikita niya na hindi lahat sa mundo ay tungkol sa pagmamataas o pagpapakita ng imahe. May halaga ang katotohanan at kabutihan. Si Don Mateo, bagaman sugatan sa kanyang puso dahil sa panlilin lang ni Cassandra, ay mabilis na kumilos upang ayusin ang mansyon at buhay ng kanyang pamilya. Pinagtawag niya ang lahat ng kasambahay at tauhan. Lahat ng corrupt na abuso ang tiwala natin, aalis sa mansyon. At sa mga loyal, bibigyan ko kayo ng magandang buhay, karapatan, respeto, at seguridad. Pahayag niya ng may determinasyon. Ang loyal staff tulad ni na Ate Mercy, Lorinda, Griselda, Marites at Mang Julio ay nagpasalamat sa desisyon ni Don Mateo.
Ramdam nila ang pamilya ay unti-unti na nagiging ligtas, maayos at puno ng tiwala. Si Luna ay naging mahalagang gabay sa bagong sistema ng mansyon. Pinag-aaralan niya ang bawat detalye, mula sa management ng staff, distribution ng household responsibilities, hanggang sa pagpapanatili ng moralidad sa loob ng bahay. Hindi lang siya naging tagapangalaga ng kaayusan. Naging mentor din siya kay Violet at protektor ng ama niya laban sa anumang banta sa hinaharap. Tatay, kailangan natin siguraduhin na hindi na mauulit ang nangyari noon. Ang mansyon, staff at pamilya natin dapat ligtas sa tapat ang lahat. Paliwanag ni Luna habang nag-i-inspeksyon sa paligid. Si Don Mateo ramdam ang kagalakan at pag-asa. Anak, sobra akong proud na ikaw ang anak ko. Pinakita mo ang tapang at katalinuhan mo. Hindi lang sa panlaban at panilin lang, kundi sa pagpapanumbalik ng tiwala at kaayusan. Habang nag-aayos ng lumang drawer sa study room, may natagpuan si Luna. Isang lihim na sulat ng yumaong ina niya na si Doña Esperanza. Nakasaad dito, Mateo, may isang mapanganib na babae na darating sa buhay mo balang araw. Mag-iingat ka sa sino mang magpapakita ng sobrang kabutihan at perfection. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang anak ko. Ingatan mo siya sa anumang panganib. Napatingin si Luna sa sulat at biglang naalala ang lahat ng nangyari sa mansyon. Ang kanyang pagiging sensitive sa mga stepmom, lalo na sa perfect na imaheng pinakita ni Cassandra, ay hindi basta-basta. Ngumiti si Luna, bagyang may halo ng lungkot at determinasyon. Ngayon ko naiintindihan. Nay, ito ang dahilan kung bakit pinili mo ako maging maingat. At ngayon, ginagamit ko ito para mailigtas ang tatay. Bulong niya sa sarili. Sa huling linggo ng kanilang bagong simula, ramdam ang pagbabago sa mansyon. Ang staff ay masaya at ligtas sa tamang pamamalakad. Si Violet ay natututo ng tama at nagsisimulang magpakita ng respeto at kabutihan. Si Don Mateo ay mas kalmado, tiwala sa anak, at maayos ang pamamahala sa pamilya at negosyo. Si Luna, bukod sa pagiging anak at kapatid na stepsister, ay naging tagapangalaga ng moralidad at proteksyon ng pamilya Villarosa. Ang mansyon dati puno ng panlilinlang at galit. Unti-unti naging tahanan na puno ng pagmamahal, respeto at tiwala. At sa kabila ng lahat, ramdam nila ang panibagong simula. Isang simula na puno ng katotohanan, hustisya at pagmamahal. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.